Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1041. Nang mailigtas si Xavier pagkagising mula sa kanyang maikling koma, kaagad na inutos ni Gerald kay Wilson at sa kanyang mga tauhan na sumugod. Sinabi rin sa kanya ni Gerald na gamitin ang diskarte ng Soul Palace na siyang pinakamabilis na paraan para matrap nila ang lahat ng mga model sa loob ng kanilang bahay kapag nagsimula na ang sunog. Si Gerald ay hindi kumukuha ng anumang pagkakataon na umalis sa buhay. Habang ang ilang mga tao ay nagawang lumusot sa amin, maaari naming tansyahin ang halos lahat ng kanilang kasalukuyang lokasyon, Batang Panginoon, iniulat ni Wilson. Napakahusay. Siguraduhin na manghuli bawat huli sa kanila. Nais kong maranasan nila kung ano ang pakiramdam ng tunay na kawalan ng pag-asa, sagot ni Gerald, ang kanyang katawan na nabuhusan ng sariwang dugo habang siya ay tumingin sa nasusunog na manor. Pinapanood ang apoy, hindi mapigilan ni Gerald na mabaluktot ang labi sa isang nakakahamak na ngisi. Ito ay sa sandaling iyon nang lumaktaw ang puso ni Wilson. Kudlit tuldok. Dahil inubos ng Batang Panginoon ang banal na dugo, dapat niyang, sa tama, ay makontrol ang kanyang ugali ng madali. Tuldok. Kaya bakit nararamdaman ko pa rin na may isang bagay na wala sa tungkol sa Batang Panginoon? Nararamdaman ng aura na kasalukuyang inilalabas niya na iiba sa kung ano ang karaniwang mayroon siya, gaano katakutin. Ang tren ng pag-iisip ni Wilson ay naputol ng mga hiyawan ni Xavier ng takot na tumusok sa kalangitan sa gabi habang ang impyerno ay patuloy na nasusunog buong gabi. Dahil ang taglamig ay natapos lamang sa lalawigan ng Logan, nagyayelong ang panahon nang dumating ang umaga. Narito, G. Yuban. Magkaroon ng tubig, sabi ni Yash habang inaabot ang malubhang na sugatan na si Yuban ng isang bote ng tubig kasama ang isang bag na natutulog. Mismo nga ang maputlang mukha na si Yuban ay ngayon ay masyadong mahina upang makipagtalo pa. Si Yuban at ang kanyang mga tauhan ay nasa takbo sa buong magdamag. Tulad ng kung ang lahat ng paraan ng kanilang komunikasyon na napuputol ay hindi sapat na masama, nagkaroon ng hindi maunawaan na kakulangan ng mga kotse sa loob ng Logan Province ng gabing iyon. Iyon ay isang problema para sa kanila dahil sa una nilang plano na mag-hail ng kotse sa pag-asang makasakay palayo sa pinabayaang lugar. Maya-maya, nakatagpo rin sila sa wakas sa isang mamahaling mukhang kotse at sa oras na makita ito ni Yash, tinangka niya agad na ihinto ito sa mga truck nito. Lubhang nangangailangan sila ng tirahan saan man makatagpo habang naghihintay sa ulo ng pamilya na bumalik. Nagulat ang lahat, ang taong lumabas sa sasakyan ay si Xavier. Kaya ikaw, Miss York. Napakaganda. Ang pangalawang batang master ay malubhang nasugatan kaya't magmadali at dalhin kami sa isang lugar na ligtas. Sabi ni Yash habang nakatingin sa medyo maputlang babae. Panipi tuldok. Ako, humihingi ako ng paumanhin, ngunit iyon ay magiging medyo abala para sa akin. Sagot ni Xavier. Panipi tuldok. Halika ulit. Habang naiwang natulala si Yash, ang pag-drone ng maraming mga helikopter ay nakakuha ng kanyang pansin. Sa pagtingin, higit sa 10 mga helikopter ang umikot sa itaas ng mga ito. Mayroong isang restaurant na hindi gaanong malayo. Maaari kang maghanap doon, sabi ni Xavier habang palihim niyang iniabot sa kanila ang ilang pera bago muling pumasok sa kanyang sasakyan at agad na nagmamaneho papunta sa restaurant nang wala sila. Kaya sinusubukan lang nila kaming pahirapan hanggang sa mamatay, ha? Kung kanina ko pa nalalaman ang tungkol sa kanilang mga plano, tiyak na napuksa namin ng tatay ko ang Crawfords, ungol ni Yuban na asar na asta sa puntong ito na nauwi sa pagsusuka ng kaunting dugo. Mangyaring pigilin ang pagsasalita ng sobra, pangalawang batang Panginoon. Tumungo muna tayo sa restaurant. Ang iyong katawan ay lubhang nangangailangan ng pampalusog. Ibabalot ko rin ang iyong mga sugat sa sandaling nandyan tayo. Sagot ni Yash. Hindi nagtagal, lahat sila ay nakarating sa restaurant na sinabi sa kanila ni Xavier. Si Xavier mismo kasama ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay nasa loob na ng pagpasok nila. Sa oras na ito, gayunpaman, tila hindi na siya naglakas loob na makipag-usap sa alinman sa mga model. Magkaroon tayo ng mabilis na pagkain habang maaari nating, sa pagtingin sa oras, ang ulo ng pamilya ay dapat na maabot ang Logan Province sa lalong madaling panahon. Matapos ang matagumpay na pagtitiis sa lahat ng sakit na ito, tiyak na maliligtas tayo. Sinabi ni Yash habang ang iba pang mga model ay sumang-ayon at kaagad na nagsimulang kumain sa anumang pagkain na maaari nilang makuha ang kanilang mga kamay. Habang nagpatuloy silang kumakain tulad ng kanilang buhay ay nakasalalay dito, bumukas muli ang pintuan ng restaurant ilang sandali. Nang makita ng mga model ang pangkat ng mga tao na kakapasok lang, marami sa kanila ang agad na nagsimulang manginig.
Ang ilan sa kanila ay takot na hindi man lang sila naglakas loob na lunukan ang pagkain sa kanilang mga bibig. Mangyaring umupo, batang Panginoon, sabi ng isa sa mga nasasakupan mula sa pangkat na kakapasok lamang. Matapos hilahin ng upuan ang isang upuan para sa kanya, umupo si Gerald habang si Xavier, na nakaupo malapit sa tabi, ay lumingon at tumingin sa kanya. Kahit na ang kanyang mga mata ay maluha, ang kanyang mga labi ay nanatiling selyadong masikip. Ang Gerald na nakaupo bago siya ngayon ay hindi nakapareho ng taong dati niyang kilala. Matapos dumaan sa napakalawak na pagbabago, siya ay kahawig ng isang master. Isang maruming mayamang Panginoon na marunong lamang gumawa ng mga bagay ng malupit. Tunay na kabalintunaan ito mula pa noong siya pa ang manliligaw ni Gerald, madalas niyang pinantasyahan ang tungkol kay Gerald na yumaman isang araw. Inaasam niya ang araw kung kailan bigla siyang makakakuha ng halos walang katapusang kayamanan na pinapagana siyang gawin ang anumang nais niya. Hindi na siya isang mapagpakumbaba at mas mababa na talo. Ngunit, bagaman siya ay naging eksakto tulad ng lagi kong nais na siya ay maging. Bakit ako mas natatakot kaysa sa anupaman? Kabanata 1042. Patuloy na natahimik si Xavier habang ibinababa ang kanyang ulo ni hindi man lang ahas na umimik. Habang inaamin ko na ang mga model ay tiyak na tumawid sa linya para sa ilang oras ngayon, nagkaroon ba ng tunay na pangangailangan na pumunta sa ngayon sa iyong paghihiganti, G. Crawford? Talaga bang kailangan mong pahirapan at mapahiya kami tulad nito? Sapat na ang nagawa mo sa amin kaya't pakawalan mo na kami, negosasyon kay Yash nang tumayo siya. Gayunpaman, walang ibinigay na tugon si Gerald, sa halip ay pipiliin na lamang na magtampal sa isang tiko. Ayan yun. Pinapatay kita kung ito ang huli kong ginagawa. Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Model habang sumugod siya patungo kay Gerald, ayaw na dumaan sa anumang pagdurusa pa sa pag-iisip. Gayunpaman, ang lalaki ay kaagad na inalagaan ng isa sa sariling mga sakop ni Gerald nang matanggap ang utos ni Wilson. Alam mo, sa sinabi sa akin, kararating lang si Court sa lalawigan ng Logan. Sigurado akong hindi magtatagal bago siya sumugod, nakangiting sabi ni Gerald. Nang marinig iyon, kapwa sina Yuban at Yash ay hindi mapigil ang makaramdam ng kaunting galaw. Sa wakas, ang sandali ng pag-asa na inaasahan nila ay darating din. Ang ulo ng pamilya ay pupunta dito, at kung ang sino man ay malapit na magkaroon ng isang pagkakataon sa pakikipaglaban-laban kay Gerald, ito ay si Court. Kung iyon ang kaso, kung gayon tiyak na makakaharap mo ang engranding pangalawang Panginoon ng pamilya Model na siya ring Panginoon ng aming pamilya, Court Model. Matapos pumatay ng napakaraming miyembro ng aming pamilya, nagtataka ako kung paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili, sagot ni Yash. Si Yuba na mismo ang humawak sa kamay ni Yash sa kanyang kaba. Ang kanyang reaksyon ay inaasahan mula nang siya ay nanumpa sa kanyang sarili na gagawin niya ang mga Crawfords na bayaran ang presyo ng 100 beses sa ginawang pagdurusa ni Gerald sa mga model. Maya-maya, sa kasamaang palad, ang iba sa iyo ay hindi masasaksihan ang laban na iyon. Narinig mo na ba ang tungkol sa huling pagkain na natanggap ng mga bilanggo ng kamatayan bago ipapatay? Kaya inaasahan kong kumain ka na sa nilalaman ng iyong puso. Tuldok-tuldok. Sa labas ng paraan, magpatuloy at tapusin ang inyong sarili ngayon. Wala sa inyo ang umaalis na buhay sa restaurant na ito, malamig na nginis ni Gerald. Narinig iyon, naramdaman ni Yash na kumislot ng husto ang mga talukap ng mata niya nang mahulog sa ganap na kawalan ng pag-asa. Ang kailangan lang ni Yuban ay medyo mas maraming oras. Kung ang oras ay nasa tabi niya, tiyak na darating maaga o huli ang kanyang ama upang isave siya. Ngunit narito si Gerald na inuutusan silang patayin ang kanilang sarili. Pinagsisisihan din ng Bamalot kay Yash. Kung hindi lamang niya pinangunahan ang kanyang mga nasasakupan sa Everdare Forest sa araw na iyon. Wala sa mga ito ang nangyari. Anuman dahil pinayagan sila ni Gerald na kumuha ng kanilang sariling buhay, hindi sila tutol sa ideya. Pagkatapos ng lahat, alam na alam nila na ang kamatayan ang tanging sagot sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Hindi bababa sa makakapunta pa rin sila sa kung anong maliit na dignidad ang mayroon pa rin sila, kapag nagawa na ang mga gawa, si Gerald at ang kanyang mga tauhan ay simpleng naglakad palabas ng restaurant. Bago pa sila makalayo, sumugod si Xavier bago tumawag Gerald. Ano ito? Ikaw. Maaaring nagpaplano kang makitungo sa Long pamilya ngayon. Tanong ni Xavier habang nagsisimulang humihikbi ng bahagya. Bilang tugon, simpleng gumiling si Gerald bago tumango. Mangyaring. Nakikiusap ako sa iyo bago pa nakumpleto ni Xavier ang kanyang pangungusap, nag-ambala siya ni Gerald habang nakataas ang kamay bago sinabi, inutusan ko na ang isa sa aking mga tauhan na bumili ng isang malaking pag-aari para sa iyo sa loob ng lalawigan ng Salford. Ikaw at ang iyong pamilya ay dapat na humantong sa isang mapayapang buhay doon nang walang masyadong maraming mga alalahanin para sa susunod na ilang henerasyon. Hindi mo kailangang mag-abala tungkol sa susunod na mga gawain.
Sa paglalakad sa kanya pagkatapos ay dahan-daang pinahid ang luha nito bago idinagdag, kapalit ng lahat ng iyon, hinihiling ko lamang sa iyo na mabuhay ng mabuti. Ako para sa isa ay hindi na mabuhay sa lifestyle na dati kong ginawa, sa pamamagitan nito, nagpaalam ako sa iyo. Pagkasabi nito pagkatapos ay lumingon si Gerald upang maglakad palayo kasama ang kanyang mga tauhan. Gustong tawagan siya ni Xavier upang sabihin sa kanya na nais niyang manatili sa kanyang tabi. Gayunpaman, matapos marinig kung gaano siya karesolute, natatakpan lamang niya ang kanyang bibig habang siya ay napaiyak habang pinapanood ang likod ni Gerald na dahan-daang nawala sa malayo. Samantala, isang napakahusay na mukhang koponan ng kalalakihan ay kara-rating lamang sa pasukan ng nasunog na labi ni Moldel Manor. Hindi. Umungal ang isang matandang lalaki, ang kanyang tinig ay napuno ng matinding paghihirap matapos masaksihan ang estado ng Manor. Mahigpit na sineksik ang kanyang mga kamao, ang mga ugat sa kanyang mga braso ay agad na isiniwalat na labis na pagpatay ay pinatuyo sa kanila. Sino ang gumawa nito? Sino? Daing ng lalaki habang sinunggaban ang isa sa mga nakaligtas sa kanyang galit. Si Gerald Crawford iyon. Siya ang Samaire sa mga model. Nakaligtas lamang ako sa krisis mula nang tumalon ako sa balon. Sigaw ng kinikilabutan na kabataan. Gerald. Paano? Paano posible iyon? Panipi. Kabanata 1043. Totoo nga, si Gerald ay naging totoong nakakakilabot. Sumigaw ang kabataan, maliwanag na natakot sa kamatayan. Panipi tuldok. Iyon. Ang bastard na yan. Ngayon palang damn year. Paano niya maiipon ang gaanong lakas sa isang maikling panahon? Tandang padamdam. Anuman ang pamilya Crawford ay tiyak na magbabayad ng isang mabibigat na presyo para dito. Nasaan si Yvonne? Yumengal na court habang nanginginig sa kanyang labis na galit. Pangalawang master. Sigaw ng isang nasasakupan habang siya ay sumuray. Ako, natagpuan ko sila. Natagpuan ko ang mga bangkay ng pangalawang batang master at butler na si Moldel. Inihayag ang subordinate sa pagitan ng pantalon. Ano? Sumigaw ng kirot na court sa sobrang lakas ng boses na maririnig ang sigaw nito na bumubulusok sa buong lalawigan ng Logan. Samantala, si Dylan ay nasa pangunahing sala sa loob ng Crawford Manor sa North Bay. Nang maramdaman ang pagnanasang sumimangot bigla, umungol siya, maaari bang may nangyari? Kanina pa ako nararamdamang nabalisa. Tuldok. Nararamdaman ko na parang may mangyayari. Ano ang maaaring mangyari sa mundo? The way I see it, nararamdaman mo lang na dahil sa lahat ng pressure na naipon mo mula nang mawala si Gerald, sagot ni Yulia sa isang malungkot na tono habang siya ay lumapit sa kanya, naaawa sa asawa. Humihingal sinabi ni Dylan kung iisipin na isang taon na ang lumipas mula noon. Kung ang mga bagay ay nawala ayon sa plano pagkatapos ay ikakasal si Gerald kay Lyra sa taong ito. Ang lahat ay naging maayos din sa simula. Nawasak lahat ngayon. Habang tinitingnan niya ang puno ng lungkot na mga mata, sumagot si Yulia, speaking of Lyra, hindi ba siya medyo kumikilos mula pa nang bumalik siya mula sa kaganapang iyon sa lalawigan ng Salford mga kalahating taon na ang nakakalipas. Naaalala ko ang pagsama ni Bea sa kanya noon at pantay na kakaiba ang pag-arte niya tulad ng kay Lyra. Mula sa kung ano ang nakita ko, ang dalawang batang babae ay tila nasisiyahan sa pagiging kasama ng bawat isa, madalas na nagbabahagi ng mga lihim sa bawat isa at tumatawa paminsan-minsan. Tuwing tatanungin ko sila tungkol sa kanilang paksa ng pag-uusap, sinasabi lang nila na wala iyon. Ngayon na nabanggit mo ito, naaalala ko na bago dumalo sa kaganapang iyon pareho silang umiyak ng madalas. Tuldok, lalo na si Lyra. Sa sinabi sa akin ng mga tagapaglingkod, magtatago si Lyra sa kanyang silid upang umiyak tuwing wala siyang ibang mga gawain na dapat gawin. Ipinaliwanag kung bakit laging pula ang kanyang mata sa tuwing nakikita ko siya noon, tama di ba? Bahagya silang nagbago pagkabalik mula sa auction. Ang pinakamahabang panahon namin ni Lyra at kahit hindi talaga siya nakatira kay Gerald, sigurado akong makakasundo ka na mahal niya ito. Mahal na mahal din siya ni Bea bilang pinsan din. Dahil doon wala talagang katuturan para sa kanilang dalawa na biglang magbago kahit na para sa mas mahusay pagkatapos na dumalo sa ilang kaganapan. Dagdag ni Yulia. Pag-clear ng kanyang lalamunan, sinabi ni Dylan hindi na kailangang magsimulang magteorya. Tuldok. Hilingin lamang natin sa kanila ng direkta upang makuha ang buong larawan. Sa nasabing iyon, inutusan niya ang kanyang mga tagapaglingkod na tawagan ang parehong mga batang babae. Ma, tatay, hinahanap mo kami. Nakangiting tanong ni Lyra sabay silang dalawa ay tumayo sa magulang ni Gerald. Oo, patungkol sa auction na pareho kayong dumalo sa lalawigan ng Salford mga kalahating taon na ang nakakalipas, bagaman maaaring kakaiba ang pagtatanong ko sa lahat ng oras, naging abala lang ako sa pangkat ng pagsisiyasat na wala akong walang oras upang maayos na tanungin ka tungkol dito.
Ano man, naalala ko na pareho kayong nagpunta doon upang bumili ng ginseng king. Bakit ka bumalik ng walang dala? Gayon din, habang nasa amin ito, may iba pa bang nangyari habang naroroon ka? Tanong ni Dylan bilang ganti. Panipi tuldok. Tungkol sa ginseng king, sagot ni Lyra habang agad siyang namula. Noon, nanalo si Gerald laban sa ibang mga bidder. Bilang isang resulta, siya ang may-ari ng ginseng king. Gayunpaman, ipinangako ni Gerald kina Lyra at Bea na hindi sasabihin sa sino man na nakilala nila siya roon sa takot na ang paglantad sa kanyang kinaroroonan ay magwawakas sa kanyang pamilya. Tinupad ni Lyra ang kanyang pangako dahil alam niya na may katuturan ang sinabi sa kanya ni Gerald. Naiintindihan niya na ang mga magulang ni Gerald ay tiyak na hindi mapigilan ang pagnanasa na doblehin ang kanilang mga pagsisikap sa paghahanap para sa kanya sa sandaling malaman nila na siya ay ligtas. Kung ang alinman sa mga model ay mahuli ang balitang iyan, ang mga model ay marahil ay papasok din ng mataas na gamit na higit na nagpapahamak sa buhay ni Gerald. Panipi tuldok. Habang namamahala kami upang bilhin ito, natapos itong nakawin. Mabilis na sagot ni Bea, alam na si Lyra ay isang napakasamang sinungaling. Nakita ko. Nagkataon bang may nakilala ka pa roon? Tanong ni Dylan na nakakunot ang noo. Hindi naman. Sagot ni Lyra habang umiling. Sa sandaling iyon, ang mayordoma ay lumapit sa grupo bago sabihin, patawarin ang aking panghihimasok, Panginoon, ngunit si G. Parker Model ay kararating lamang kasama ang kanyang pangkat ng pagsisiyasat. Kasalukuyan silang naghihintay sa pintuan. Bilisin mo at yayain mo sila papasok doon, sagot ni Dylan nang tumayo kaagad ito. Dahil sa lihim na tulong ni Parker, ang Crawfords ay hindi nagdusa ng labis na pagpigil kay Court noong nakaraang taon. Dahil dito, medyo nag-alang ang treto ni Dylan sa lalaki. Kabanata 1044. Pagbati, G. Model. Chairman Crawford, matagal na. Tunay na. Dahil dumating ka ngayon, maaaring nakakuha ka ng ilang mga pahiwatig tungkol sa insidente ng pagkalunod ng barko sa North Bay, G. Model. Tanong ni Dylan na tuwang-tuwa. Pagkaupo sa sandaling nasa loob na sila, sumagot si Parker pagkatapos, walang imposible para sa isang payag na puso. Matapos ang lahat ng pagsusumikap na ito sa nakaraang taon, ipinagmamalaki kong sabihin na ang aming pagsisikap ay hindi naging wala. Sa wakas ay nagawa naming makakuha ng ilang mga pahiwatig hinggil sa gawain ng nakakaengganyong Sun League na iyon. Narinig iyon si Dylan at ang iba pa ay masayang nagpalitan ng tingin habang si Parker ay kumuha ng mahabang mapa mula sa kanyang bag. Ipinahayag ang mga nilalaman nito, ang mapa ay iginuhit ng napakaganda na halos pakiramdam na ang lugar na naimap ay isang nakamit utopia. Bagaman ang mga bundok at ilog na pininturahan sa mahabang mapa ay tiyak na nakakaakit, lahat sa kalaunan ay nakatingin sa simbolo sa kaliwang sulok sa itaas ng mapa. Ito ang simbolo ng Sun League. Ano ito kung gayon? Tanong ni Dylan, naguguluhan. Kita mo, ang mga detalye ng map na ito ay natagpuan sa isang tabletang bato na pinulot kong hanapin. Dahil ito ay magiging isang abala upang magdala ng tulad ng isang malaking slab ng bato sa paligid, mayroon akong isang artista na muling idisenyo ang mga nilalaman ng tablet sa mapang ito. Sigurado ako na napansin ninyong lahat ang simbolo sa kaliwang sulok sa itaas sa ngayon, at oo, ito talaga ang simbolo ng Sun League. Sa gayon, halos natitiyak na ang tablet ay naiwan nila. Paliwanag ni Parker. Nakikita ko. Patawarin mo ako, G. Model, ngunit hindi ba pakiramdam ng mapa ay medyo hindi kompleto? Nararamdamang uri ng deformed. Kung makukuha mo ang ibig kong sabihin, sagot ni Yulia. Napaka-insightful mo, Ginang. Sa kasamaang palad, ang batong tablet ay nasa masamang kalagayan noong nahanap ko ito. Habang kami ay matagumpay na muling likhain ang bahagi ng mapa na may hitsura ng utopian, hindi namin ito natapos dahil hindi namin mahahanap ang mga bahagi ng tabletang bato na natabas, paliwanag ni Parker na medyo nakasimangot. Napakalungkot. Pa rin, habang binisita ko ang maraming tanyag na lugar na may mga mabundok na lugar at ilog sa buong mundo, hindi pa ako nakatagpo ng isang mistulang lugar tulad ng nasa iyong mapa. Tuldok panipi. Sa patuloy na pagtalakay ni Dylan at Parker sa mapa, pasulyap lang dito si Lyra habang nakikinig sa usapan nila. Habang ang mga lugar sa mapa ay tiyak na naramdaman na utopian, ang mga makakapal na kagubatan na nakapalibot sa lugar ay naramdaman na mistiko sa kanya. Matapos itong tingnan ng matagal, itinuro ni Lyra ang isang lugar sa mapa bago sinabing, inay. Tatay. At si G. Model pati na rin. May nakapansin ba sa inyo ng palatandaan sa ibabaw ng bundok na ito? Panipi tuldok. Habang ang lahat ay agad na nakatoon ang kanilang mga tingin sa kung saan siya nakaturo, kahit na sa isang maikling sandali, wala sa kanilang tila masasabi kung ano ang ipinahiwatig niya. Hindi mo ba ito nakikita, Ama? Tumilitaw na isang sirang bato na estatwa ng isang babae.
Nalaglag ito sa paligid ng baywang na lugar, narinig iyon, nagkatinginan sina Dylan at Parker. Sa nakikita nila, ito ay isang puting bato lamang. Bakit pinipilit ni Lyra na ito ay isang rebulto? Habang pinagmamasdan ang pag-iling ng dalawang lalaki, huminga ng malalim si Lyra. Gaano kaiba? Habang ang imahe ay medyo malabo, tiwala si Lyra na ang larawan ay naglalarawan ng isang estatwa ng isang babae. Pagkatapos ng lahat, tiyak na masasabi niya kung ano ang hitsura ng silhouette ng isang babae. Maging sina Bea at Yulia ay hindi makita ang estatwa ng bato na pinag-uusapan ni Lyra. Pareho silang nakakita ng isang bagay na kahawig ng isang puting bato. Haha, marahil ang mga mata ni Miss Lyra ay mas natatangi kaysa sa atin. Sino ang magsasabi na hindi niya nakikita ang mga bagay na hindi natin nakikita? Biro ni Parker na nakangiti. Mangyaring huwag tawa sa akin, G-model. Tuldok-tuldok. Maaaring nagkamali ako, sagot ni Lyra habang umiling, ayaw na sabihin. Pinag-uusapan kung saan, Chairman Crawford. Mayroong isang bagay na nais kong itanong sa iyo tungkol sa, sabi ni Parker habang mukhang may naalala lang siya. Ipagpatuloy mo, sa gayon, bukod sa pamilya Model, humingi ka ba ng anumang panlabas na tulong? Gusto kong sagutin mo ng prangka hanggat maaari. Tinanong ni Parker, ang kanyang tono ay kakaibang maingat. Hindi talaga. Ikaw lang ang tinanggap ko. Sagot ni Dylan habang umiling. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kung gaano kausyoso. Nagtataka ako kung sino ang taong iyon noon, ungol ni Parker na nakakunot ang noo. Kabanata 1045. Sa tinanong mo lang, ipinapalagay kong may nangyari, G-model. Sagot ni Dylan matapos itong pag-isipan saglit. Narinig iyon, tumango si Parker bago sinabi, kita mo, isang misteryosong insidente ang nangyari sa akin at sa aking koponan habang naghahanap kami ng mga pahiwatig sa Sun League. Ito ay kaiyahiyang aminin, ngunit para sa pinakamahabang oras, ang aking koponan at ako ay hindi makahanap ng anumang nauugnay na mga lead. Ang Sun League ay tunay na lubhang mahiwaga at makapangyarihang magagawa upang mapagtakpan ang karamihan, kung hindi lahat ng kanilang mga track. Anuman noong naramdaman ko na nakarating tayo sa isang patay, isang misteryosong tao ang nagpakilala sa kanyang presensya. Sinasabi ko na dahil hindi pa tayo personal na nagkikita dati. Anuman mula sa sandaling iyon, binigyan niya tayo ng mga kinakailangang pahiwatig kung saan upang sumunod sa tuwing tunay tayong nabunggo. Ang kanyang tulong ay humantong sa amin upang mahanap ang eksaktong mga pahiwatig na kailangan namin upang magpatuloy. Siya lang ang dahilan kung paano namin nagawa ang labis na pag-unlad sa nakaraang kalahating taon. Dahil sa kanyang likas na katulong, ipinapalagay ko na ikaw ang nagpadala sa kanya, si Chairman Crawford, kaya't kasalukuyang tinatanong kita tungkol dito upang matiyak lamang. Kung tunay na nagpadala ako ng isang tao upang tulungan ka, tiyak na alam ko muna sa iyo ang tungkol dito. Gayunpaman, ang taong iyon ay talagang misteryosong tunog. Binigyan ka ba niya ng isang pangalan? Sumagot si Dylan na natagpuan din ang kakaibang sitwasyon. Wala namang sasabihin. Wala ring nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Gayunpaman, tawagin itong isang pakiramdam ng gat mula sa aking karanasan sa mga nakaraang taon, ngunit naniniwala ako na siya ay isang napakalakas na tao. Sa katunayan, hindi magiging isang kadahilanang masabi na kahit ang mga pinakamakapangyarihang miyembro ng pamilyang Model ay hindi siya kayang dalhin. Hindi ba talaga siya nagpakita ng sarili dati? Tulad ng sinabi ko, wala sa atin ang nakakita sa kanya dati. Siya ay simpleng naglalagay ng mga coordinate malapit sa yulunan ng aking kama tuwing naramdaman niya na kailangan namin ng dagdag na tulong. Habang nais kong tawagan ang aking sarili na isang mapagbantay na tao, hindi ko pa siya nahuhuli sa kilos. Haha, upang maging mas tiyak, ginawa lamang niyang kilalanin ang kanyang presensya ng 2 beses hanggang sa puntong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, naalala ni Parker kung gaano siya takot noong halos kalahating taon na ang nakakalipas nang umalis ang lalaki sa unang hanay ng mga coordinate malapit sa yulunan ng kanyang kama. Pagkatapos ng lahat, ang taong naiwan ang pahiwatig doon ay tiyak na maaaring pumatay sa kanyang pagtulog kung nais niya. Kung nangyari iyon, hindi alam ni Parker na siya ay pinatay, at ang pag-iisip na mag-isa lamang ay sapat na upang magpakilig sa kanyang gulugod. Si Dylan mismo ay kasalukuyang nagpapahirap sa kanyang utak, iniisip kung sino ang makakatulong sa kanyang pamilya ng lihim. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Alinmang paraan upang ibuod dahil ang taong iyon ay tumutulong sa amin ng lihim pagkatapos ay maaari nating ipalagay kahit papaano na hindi siya galit sa pamilya Crawford. Habang namamahala kami upang makalakam ng higit pang mga pahiwatig sa Sun League, ang mas napipilit na isyo ngayon ay kung saan talaga ang lugar na iginuhit sa mapa. Dahil ang misteryosong tao ay humantong sa amin dito, ipinapalagay ko na mayroong isang dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Para sa alam natin, ang lihim ng Sun League ay maaaring mahiga sa loob ng mga makakapal na kagubatan tulad ng nakikita sa mapa.
Sabi ni Parker. Nodding bilang pagsang-ayon pagkatapos ay sumagot si Dylan, napakahusay. Kukunin ko kaagad ang mga mag-aaral at sakop ng aking pamilya pagkatapos nito. Dahil marami sa kanila ay lubos na may kaalaman at ang aming pamilya ay may mga kalalakihan sa buong mundo, ang ilan sa kanila ay maaaring makilala kung saan tumuturo ang mapa. Iyon ay tiyak na magiging para sa pinakamahusay na. Sa pamamagitan nito, sinenyasan ni Dylan ang isa sa kanyang mga nasasakupan upang maikalat ang pagkakasunod-sunod at halos walang oras sa lahat, ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng Crawfords mula sa buong mundo ay nagtipon sa loob ng Crawford Manor. Sa sandaling ang lahat na may kaugnayan ay naroroon, pinangunahan sila ni Dylan sa isang malaking bulwagan sa panonood kung saan inaasahan niya ang mapa sa isang napakalaking screen, pinalaki ito para makita ng lahat. Gayunpaman, kahit na sa napakaraming magagaling na pag-iisip na nakakita ng napakaraming bahagi ng mundo, ang mga resulta ay halos hindi kasiya siya para kay Dylan. Bilang ito ay naka-out, walang sino man doon ay tila na may natagpuan tulad magandang mga bundok sa gitna ng mga nagkalat na kagubatan. Ito ay eksaktong dahil sa kung paano mistisipikasyon ang lugar na tila alam ng lahat doon, sa isang sulyap na hindi nila alam kung nasaan ang lugar. Matapos mapagtanto iyon, kaagad na inutusan ni Dylan ang kanyang mga nasasakupan at mga mag-aaral na maghanap sa buong mundo para sa isang katulad na tanawin. Segundo pagkatapos ipahayag ang kanyang utos, ang isang lingkod ay sumugod sa malaking bulwagan bago sumigaw, Master. May mali. Ano ito? Tanong ni Dylan na nakakunot ang noo. Court po yan. Dinala niya ang ilan sa kanyang mga tauhan papunta sa isla at kasalukuyang pinapangunahan niya sila dito. Pinatay din niya ang higit sa 10 ng aming mga bodyguard. Ano? Nagalit na ba siya? Bulalas ni Dylan nang lumingon ito kay Parker. Si Parker mismo ay nakasimangot habang sinabi niya, maliban kung ang matandang iyon ay nakakuha ng ilang impormasyon na maaaring magamit laban sa Crawfords, hindi niya gagawin ang isang napakalakas na bagay. Tuldok-tuldok. Hindi lang iyon ang kanyang estilo ng paggawa ng mga bagay. Ipinapanukala ko na papasukin mo siya, Chairman Crawford. Tingnan natin kung ano ang pinaplano niyang gawin. Sagot ni Parker. Samantala, napatingin si Winnie kay Court habang tinanong niya, Pangalawang Panginoon, anong ginagawa mo? Bakit mo pinatay ang napakaraming mga tao ng pamilya Crawford? Sa halip na magtungo sa malaking bulwagan kasama ang iba pa ng mas maaga, si Winnie at ang kanyang kapatid na babae ay naglalakad sa tabi ng tabing dagat, sa gilid ng isla, upang makapagpahinga sa kanilang sarili sa buong oras na ito. Iyon ay hanggang sa napansin nila si Court na nagmamadali patungo sa manor sa isang matinding puot, pinatay ang sinumang nagkagusto sa kanya. Wala kang pakialam. Pinapatay ko ngayon ang buong pamilya Crawford kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Ungol ni Court habang nakabaylang ang tingin sa dalawang dalagita na may mga mata na duguan, isang nakakapangilabot na ekspresyon sa mukha. Sa pamamagitan nito, ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa kanyang mga tao papunta sa manor habang sinimulang habulin siya ni Winnie habang binubulong sa sarili, Oh God, si Court ay nabaliw na ba? May isang malaking bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Nararamdaman ko ito. Kailangan kong makita kung ano ang pinaplano niyang gawin. Panipi. Kabanata 1046. Ate. Sa oras na tumawag si Isel para sa kanya, ang figure ni Winnie ay isang maliit na buto habang siya ay mabilis na nagpatuloy sa pagsunod kay Court at sa kanyang mga tauhan sa manor. Sa sobrang dami ng mga bagay na ginagawa, hulaan ko dapat tumingin din ako, ungol ni Isel sa sarili habang nagsisimulang maglakad patungo sa kanila. Bago pa siya makagawa ng isang hakbang, gayunpaman, siya ay lubos na natigilan ng isang itim na figure na mabilis na dumaan sa kanya. Ano ba yun? Sabi ni Isel habang nakasimangot. Ano man ito, maaari itong maghintay, at si Isel ay nagpatuloy sa pagtungo sa manor. Makalipas ang isang maikling sandali, ang mga pintuan sa malaking bulwagan sa loob ng Crawford Manor ay ibinukas habang ang isang nakakatakot at dating tunog ay umuungal, ang buong pamilya Crawford ay magbabayad ng isang madugong presyo ngayon kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Napakalakas ng hiyawan na maramdaman ng lahat na nagring ang tainga ng isang hindi magandang hangin na humihip sa silid. Kasunod nito, pinangunahan ni Court ang kanyang makapangyarihang mga kalalakihan papasok sa hall habang si Parker ay humakbang ng maaga bago tanungin, ano ang inaasahan mong makamit sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng ito, Court? Tumabi ka, Parker. Huwag makialam dito. Narito ako ngayon upang ayusin ang isang madugong sama ng loob laban sa Crawfords. Ungol ni Court habang nakakuyom ang magkabilang kamao niya habang nakatitig sa mga sandang kay Dylan. Gayunpaman, habang ginagawa niya ito, bahagyang natigilan si Court ng masulyapan ng kanyang mga mata ang malaking mapa na inaasahang nasa likuran ni Dylan. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigla ay panandalian lamang. Anumang iba maliban sa pagpuksa sa mga Crawfords ay maaaring maghintay para sa ngayon at siya ay nalulugod sa pag-iisip ng nag-iisa lamang.
Manalo ka. Sinabi mo na dumating ka upang manirahan ng isang madugong galit, ngunit ano ang nagawa sa iyo ng aming pamilya na karapat-dapat dyan? Sagot ni Dylan na nakakunot ang noo. Kaya nagpapanggap ka pa rin ng kamangmangan, Dylan. Hanggang sa nag-aalala ako, binigyan kita ng sapat na respeto sa nakaraang taon. Hindi kailanman nangyari sa akin na ang gayong kakilakilabot na sakuna ay mangyayari dahil lamang sa maawa kong Kratos sa iyo. Tuldok-tuldok. Mayroong higit sa 300 mga tao sa pamilyang Moldel sa loob ng lalawigan ng Logan, Dylan. Ngayon halos lahat sa kanila ay patay. Wala na ang buong pamilya Moldel sa loob ng lalawigan ng Logan. Ungol ni Court, ang bawat salitang sinabi niya ay mas malamig pa kaysa sa huli. Ano? May some area sa mga Moldel na naninirahan sa lalawigan ng Logan. Tanong ni Dylan, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Mismong si Parker ang naramdaman ng mabilis na pagkibot ng kanyang mga talukap ng mata. Habang ang court ay lumitaw na hindi inaprobahan ang mga Moldel na naninirahan sa lalawigan ng Logan, ang ilan sa mga Moldel ay alam na court mismo ang nagtatag ng pamilya pagkatapos sumuway sa mga patakaran at regulasyon ng pamilyang Moldel. Alam din ni Parker na maraming mga makapangyarihang tao sa pamilya ni Court. Upang isipin na ang isang tao ay talagang nagawang sirain ang mga Moldel na naninirahan sa lalawigan ng Logan, habang ang pamilya Moldel sa Logan ay hindi isang lihim na lipunan, mayroong maraming bilang ng mga makapangyarihang tao sa kanilang pamilya, tama ba? Sino ang maaaring kumuha ng buong pamilya? Anong uri ng kapangyarihan ang kakailanganin upang magkaroon ng tulad ng isang gawa? Kung sino man iyon, hindi mo ba naisip na ang mga Crawfords ay walang mga kakayahan upang maging malapit sa pagsasagawa ng gayong pagkawasak? Pulong nang nagulat na si Winnie sa kanyang lolo. Tama siya. Sa huli, habang ang mga Crawfords ay maaaring maruming mayaman, sila ay ordinaryong tao lamang. Hindi mo ba naisip na maaaring nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kung saan sa linya? Pagkatapos ng lahat, malinaw na walang lakas ang Crawfords na kumuha ng higit sa 300 mga Moldel. Dagdag ni Parker habang umusad siya ng isa pang hakbang pasulong. Isang hindi pagkakaunawaan na sinasabi mo. Sabihin kay Dylan na ibigay ang mayamang tagapagmana ng isang anak na mayroon siya kung gayon. Tiyak na magiging malilinaw ang lahat kapag tinanong namin siya. Hindi ko na kailangang magpaliwanag ng iba pa. Hanggang sa magpakita si Gerald, pinapatay ko ang sinumang maglakas loob na pigilan ako. Malamig na sagot ni Court. Halika na. Patayin silang lahat. Walang umalis sa silid na ito na buhay. Umungol ang lalaking baliw. Kaagad. Sigaw ng kanyang mga nasasakupan ng sabay habang sumugod sila patungo sa mga tao ng pamilya Crawford. Kabanata 1047. Nararamdaman ang napakalawak na layunin ng pagpatay mula sa mga taga-ilalim ng Moldel, na nagsisimulang kumilos, naramdaman ni Dylan na nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon. Sa lahat ng oras na ito, labis siyang nag-aatubili na magkaroon ng anumang mga paraan ng pakikipag-ugnay sa mga lihim na lipunan maliban kung siya ay ganap na pinilit. Pagkatapos ng lahat, para sa lahat ng alam niya, ang mga lihim na lipunan ay kadalasang parehong hindi mapigil at mapagmataas. Sa huli, ginawa niya ito upang malaman ang higit patungkol sa Sun League. Sa kasamaang palad, lahat ng kanyang mga alalahanin ay ipinakita ngayon ang kanilang mga sarili sa harap ng kanyang mismong mga mata. Naalala niya sa sandaling iyon na sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang pamilya Crawford ay palaging haharap sa peligro na mapuksa. Ang sinabi ba ng kanyang ama na sa wakas ay mangyayari ngayon? Matutugunan ba nila ang kanilang wakas na pinatay ng mga tao ng pamilya Moldel? Nag-iisa ang pag-iisip nito na bahagyang napalunok si Dylan. Nasa sandaling iyon nang sumigaw ang isang malakas at medyo ligaw na tinig, nais kong makita para sa aking sarili kung sino ang naglakas loob na sakta ng mga tao ng pamilya Crawford. Napakalakas ng nag-uutos na tinig na ang anumang nakapaligid na baso ay natapos na basag. Habang papalabas ng isang malakas na hangin sa bulwagan, ang mga nasasakupan ng pamilya Moldel, na sa una ay handa na sa pagpatay sa sinumang Crawford na makakakuha nila ng kanilang mga kamay, agad na napahawak sa kanilang mga ulo. Ang bawat isa sa kanila ay parang sisubog ang kanilang mga ulo, at sa loob ng mga segundo, karamihan sa kanila ay nagsuka ng dugo bago mamatay sa lugar. Nang makita iyon, kumunot ang noo ni Court ngunit hindi siya gumalaw. Makalipas ang mga segundo, isang napakalaking grupo ng mga misteryosong mukhang tao ang nagbibigay ng mga itim na robe na mabilis na pumasok sa malaking bulwagan na nakapalibot sa court at ng kanyang natitirang mga nasasakupan. Mayroong hindi bababa sa 1,000 sa kanila, at sa pagtingin sa kanila ni Court na may pag-aalinlangan ng mga mata, malamig siyang sumigaw, wala akong ideya kung saan ka puwersa kabilang. Gayunpaman, alamin na naparito ako ngayon upang magayos ng isang madugong utang sa pamilyang Crawford. Mas mabuti na huwag kang makialam dito. Kahit na makialam ako, hindi tulad na mapipigilan mo ako. Isa ka lang namang isang maliit na tao na makitungo sa iyo, tutal, sabi ng isang matandang lalaki habang papasok sa hall.
Sa sandaling sinabi niya yun, ang mga taong nag-iimbak ng mga itim na robe ay agad na lumuhod sa linya, na bumubuo ng isang daanan sa gitna habang sumisigaw sila ng sabay, Lord. Panipi tuldok. Ham. Sabi ni Court habang nakakunot ang kanyang mga mata habang nakatitig sa matanda. Naniniwala akong hindi pa tayo nagkikita dati, hindi ba? Dahil nagpaplano ka pa ring makialam kahit na sinabi ko na mayroon akong madugong galit na manirahan sa mga Crawfords, ipanalangin sabihin kung ano ang iyong relasyon sa kanila, Ginoo, dagdag ni Court. Bago pa may makapagsabi ng kahit ano, si Dylan, na kanina pa pansamantalang naiwan ng natigilan, ay nagbulong-bulungan. Tatay, tama na, ang taong kasalukuyang naglalakad papunta sa kanya ay ang kanyang ama na nawala sa loob ng ilang dekada sa ngayon. Matapos ang matagal na hindi pagpupulong, naramdaman ni Dylan na medyo nabulabog siya. Panipi tuldok. Lolo, sumunod na sabi ni Jessica. Hindi pa nakikilala ni Jessica si Daryl noon at kung mayroon man, lubos siyang namangha nang malaman na siya ay buhay pa. Ipinapalagay ko na ito ang aking apo, Jessica. Tama ba ako, Dylan? Sabi ni Daryl habang nakatayo siya sa harapan ni Jessica at marahang hinawakan ang kamay nito, ang mukha nitong puno ng pagsamba sa kanya. Siya. Oo, siya ay. Ano man, nasaan ka sa lahat ng mga taon, ama? Sagot ni Dylan na gulat pa rin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito sa sandaling natanggal ko ang mga kalokohan na ito. Pang-iinis ni Daryl nang lumingon ito pabalik kay Court. Kaya lumalabas na ikaw si Daryl. Ang master ng pamilyang Crawford na nawala ilang mga dekada na ang nakakaraan. Nakikita ko. Kaya perpekto lang iyon na sa wakas ay nagpasya kang ipakita muli ang iyong sarili ngayon. Papatayin kita kasama ang natitirang mga Crawfords. Sa ganoong paraan, tunay na zero ng Crawfords ay magpapatuloy na umiiral. Sagot ni Court na may isang matinding tawa. Plano mong papatayin tayong lahat. Natatakot ako na kahit si Christopher Moldell ay hindi nagsasalita ng mayabang sa aking harapan. Sabi ni Daryl habang pinapahinga ang magkabila niyang kamay sa likuran niya habang nakangiti ng malamig. Ano ang sinabi mo? Kabanata 1048. Nang marinig ang pangalang iyon, ang parehong Court at Parker ay naiwan sandali na natigilan. Sa sinabi mo, ipinapalagay kong pamilyar ka sa aking pangatlong tiyuhin, si Christopher, na nakatatanda din sa pamilya ng Moldell, tama. Gayunpaman, nakikita kong kakaiba na hindi pa siya nabanggit ng isang Daryl, dati, sagot ni Court, pakiramdam ng kanyang puso na pamaalya. Kahit na sa iba pang mga lihim na lipunan, ilang mga kalalakihan ang maraming nalalaman tungkol sa misteryosong Christopher na, sa isang paraan, ang totem ng pamilyang Moldell. Sa pagkakaalam ni Court, ang Crawfords ay isang regular na mayamang pamilya. Paano sa lupa maaaring maging pamilyar kay Daryl sa matandang iyon? Kung naaalala ko ng tama, ang mga layom na lipunan tulad ng sa iyo ay may kanya-kanyang mahigpit na mga patakaran na susundin. Ang isang universal na patakaran para sa inyong lahat ay ang katotohanang hindi ka maaaring makisali sa ordinaryong mundo lahat ng malugod, hindi. Gayunpaman iyon mismo ang ginawa ng iyong mga scoundrels. Ano pa, itinayo mo pa ang iyong sariling pamilya mula sa lupa upang makagambala pa sa ordinaryong mundo. Kahit na ikaw ay sapat na nakabold upang ideklara na nais na sirain ang pamilya Crawford. Hindi ba't iniisip mo ng mga taong nanloko na masyado kang tumitingin sa mga patakaran ng pamilyang Moldell? Sinabi ni Daryl, hindi pinapansin ang tanong ni Court habang papunta siya sa upuan ng karangalan at naupo doon habang tumatawa ng tame time. Old Master Crawford, saang puwersa kakabilang, eksakto. Isa ka lang namang makapangyarihang at mayaman na negosyante, no? Paano mo malalaman kung ano ang nangyayari sa loob ng mga lihim na lipunan tulad ng likuran mo? Tanong ni Court. Tagumpay. Kabilang ako sa Soul Palace. Sa muli, iniisip ko kung nabanggit pa nga ni Christopher sa iyo ang lipunan. Panipi, tuldok. Kaluluwang palasyo. Sumagot Court, pakiramdam ang kanyang eyelids twitch lubos na mabilis. Ito ang mga tao mula sa Soul Palace. Nauutal ang natitirang mga kalalakihan ni Court habang nakatingin sa isa't isa sa lubos na pagkadismaya bago ang bawat isa ay umatras. Para sa sinumang nasa loob ng isang lihim na lipunan, imposibleng hindi marinig ang reputasyon ng Soul Palace. Para sa konteksto, minsan ay may ilang mga pangunahing lihim na lipunan sa Weston. Gayunpaman, ang isa sa mas maunlad at maunlad na lihim na lipunan noong panahong iyon ay ganap na binura ng Soul Palace sa isang solong gabi. Ang mga mula sa Soul Palace ay karaniwang nag-iiwan ng mga bakas ng kanilang pagkakasangkot upang ang iba ay maaaring tumingin para sa kanila kung nais nilang maghiganti sa namatay. Gayunpaman, walang taong matapang o sapat na hanggal upang gawin ito. Dahil sa kilalang pangyayaring iyon sa mga lihim na lipunan, likas para kay Court at ng kanyang mga tauhan na bahagyang takutin. Kaya't ikaw ang Panginoon ng Soul Palace tulad ka ng pamilya Crawford, Daryl. Tuldok.
Kaya't iyon ang ginagawa mo sa nakaraang ilang dekada. Inaamin kong hindi ko namamalayan ang lahat ng ito, ngunit hulaan ko sa wakas tingnan ang mas malaking larawan ngayon. Ano nga ba ang napagtanto sa iyo nang napagtanto kung sino ako? Sa gayon kalahating taon na ang nakalilipas, ang aking minamahal na pangatlong anak na lalaki, si Jet, ay inagaw ng isang mahiwaga at makapangyarihang tao sa Mayberry. Hanggang sa puntong ito, wala pa rin akong mga lead sa kung saan siya maaaring maging o kung siya ay buhay pa rin. Idinadagdag iyon sa pagwawasak ng mga model sa lalawigan ng Logan, nagtataka ako na ligtas na ipalagay na ikaw ang namamahala sa lahat ng iyon. Ungol ni Court habang ang kanyang mga mata ay naging dugo, puno ng sama ng loob. Narinig iyon, ang nagalit na Daryl ay umungal, "You bastard." Kahit na hindi gumalaw si Daryl ng 1 pulgada, maramdaman ni Court na nasampal ng malakas ang pisngi, 2 beses. Wala siyang pagkakataon na lumaban. Mind you, nabuhay na ako ng mahabang buhay. Ang iyong pangatlong anak na lalaki at miyembro ng pamilya ay walang iba kaysa sa mga walang kabuluhang scoundrel sa aking mga mata. Dahil sa walang gun sa kanila, bakit ko gugustuhin na sayangin ang mga sel ng utak na iniisip kung paano maayos na makitungo sa kanila? Nakakainis. Pasimpleng kinulong ng sarili ni Court ang kanyang nasasaktan na pisngi, hindi nang ahas na magsabi ng isa pang salita sa ngayon. Nang makita ang kanyang reaksyon, partikular na nasa sabik si Dylan at ang iba pang mga Crawfords. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganitong kapangyarihan, tatay, sa pagsasalita nito, hindi ba't ang ating mga tao ang pumapatay sa mga model sa lalawigan ng Logan noon? Tinanong si Dylan na nagtamo ng malapit na walang hanggan na kumpiyansa ngayon na nakita na niya kung gaano katindi ang kapangyarihan ng kanyang ama. Habang pinapanood ni Daryl habang ang kanyang anak ay nakaupo sa tabi niya, bumaantong hininga siya bago sumagot, paano ko ba ito sasabihin, kung gayon, ako para sa isa, ay hindi ko ginawa. Gayon pa man, tunay na isang Crawford ang gumawa ng gawa. Sa totoo lang, magagawa ko rin ang aking sarili kung wala akong pakialam sa pagtanda. Pagkatapos ng lahat, ang mga B***star na iyon ay walang iba kundi mga magnanakaw na nag-iisip tungkol sa pagkuha ng pamilya Crawford sa loob ng higit 20 taon sa ngayon. Sa lahat ng mga masasamang trick na ginamit nila sa buong taon, tunay akong nagulat na hindi pa rin sila nasisiyahan, kahit na sa pagpatay sa pamilya ng Morningstar, paliwanag ni Daryl, ang galit nito ay maliwanag sa kanyang tono. Naramdaman ni Court ang kanto ng labi nito nang marinig iyon. Oh, kaya't ito ay tunay na ginawa ng isang tao mula sa aming pamilya. Ngunit bukod sa iyo, sino pa ang may ganoong kalaking kapangyarihan? Tanong ni Dylan, naguguluhan. Nagtataka rin ako, lolo. Speaking of which, bakit hindi ka nagpakita kanina? Ang aming pamilya ay hindi kailangang harapin ang labis na panganib ngayon kung ginawa mo lang ito. Ano man, patayin silang lahat ngayon at tiyakin na wala sa kanila ang makatakas. Bulalas ni Jessica. Hahaha, hindi ko akalain na ang aking apo ay tatagal sa aking pagkatao. Mas gusto kita kung ikukumpara sa duwag kong apo. Sagot ni Daryl na may matinding tawa. Kaya, sabihin na natin na hindi ako napunta ng mas maaga dahil sa ilang mga personal na isyu na mas gugustuhin kong ibahagi sa ngayon. Ano pa man, hindi ko na rin kailangan upang harapin ang mga ito lamang ng mga taong walang kabuluhan, aking bat-ihing apo, ngayon lumapit ka rito, dagdag ni Daryl habang nakabelang ang tingin sa mga itim na nakasuot na lalaki. Tingnan mo kung bumalik ang batang Panginoon, utos ng matanda. Kabanata 1049. Ang batang master ay umalis sa lalawigan ng Logan oras na ang nakakaraan. Dumating na siya sa isla. Iniulat ang isa sa maraming mga sakop ni Daryl. Young Master, anong uri ng batang Panginoon, tatay? Sabi ni Dylan, naguguluhan. Haha, malalaman mo minsan pagdating niya, sagot ni Daryl habang umiling siya na may mapait na ngiti sa labi. Panipi tuldok. Magsalita ng Diablo, dagdag ni Daryl habang iniangat ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng hall. Narinig iyon, lumingon ang lahat upang tumingin sa direksyong tinitignan ni Daryl. Naglalakad patungo sa kanila mula sa pangunahing plaza ay isang binata na nagbibigay ng isang itim na suit. Sa sandaling makalapit na siya, ang lahat ng naunang mga nasasakupan na nakatayo pa rin sa tabi ng pintuan ay gumalang na gumalang habang binati nila, Batang Panginoon. G. Gerald. Sigaw parehas na magkasabay sina Dylan at Jessica. Habang kumikislot ang labi ni Dylan, labis ang kasiyahan, si Jessica mismo ay naantig at natapos ang pagtakip sa kanyang bibig. Tulad ng para sa natitirang mga Crawfords, lahat sila ay nakatingin kay Gerald, nakapupukaw sa loob nila. Isang taon na, nanay, itay, ate, sa wakas bumalik ako. Anunsyo ni Gerald habang nakaluhod sa tabi ng kanyang ama. Panipi tuldok. Iyon ay, ako, natutuwa ako na bumalik ka. Ito ay isang buong taon. At ako, tuldok. Akala ko pa mayroon ka, hindi na mapigilan ang luha niya, si Yulia ay napaungol nang sa wakas ay nakumpirma niya na buhay pa rin at maayos ang kanyang anak. Paano?
Napakaganda ng kamangha-mangha. Ang isiping ang aking anak na lalaki ay magtatapos na maging mas may pag-asa, matanda, at malakas sa buong pagkawala mo. Napakaganda. Dagdag ni Dylan na ngayon ay umiiyak na din. Matapos panasa ng luha ng kanyang mga magulang, lumingon si Gerald kay Daryl bago sinabi, lumilitaw na sa huli, natupad ko na rin ang iyong inaasahan, lolo. Tuldok-tuldok panipi. Sa katunayan mayroon ka, Gerald. Maaari kong madama na ang iyong aura ay maraming beses na mas malakas kaysa dati din. Ang iyong likas na kalagayan ay napakahusay kaysa sa akin, tugon ng matanda bago lumingon upang tingnan si Court. Ang taong kalokohan doon ay pinilit ka ng nakaraang taon na napunta ka sa isang medyo masikip na lugar, tama. Sige at maghiganti ka sa kanya ngayon. Siguraduhin hindi madali sa kanya. Nakangiting dagdag ni Daryl. Ay, pero syempre gagawin ko. Ang lahat ng aming mga nakaraang pagdaramdam ay maaayos ng isang beses at para sa lahat ngayon. Sagot ni Gerald nang tumayo siya para tignan si Court. Kaya ikaw, Gerald. Tuldok-tuldok. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang may pananagutan sa pagkuha kay Jet? Tanong ni Court habang kumakadyot sa ngipin. Oo, ako iyon. Iniwan ko siya sa Poisonous Mosquito Valley kung saan kaagad niya itong kinain ng buhay ng milyon-milyong mga lamok na bumabalot sa kanya. Tiniyak kong walang natitira na mga buto o labi kaya sigurado akong mahirap na subaybayan siya, sagot ni Gerald. Ano? Ikaw, tunay na pinagsisisihan kung hindi kita pinatay matagal na, Gerald. Ngayon na aminin mo na pumatay sa dalawa sa aking mga anak na lalaki, tatapusin kita ngayon kahit anuman. Paghihigantihan ko ang aking mga anak na lalaki kung ito ang huling bagay na ginagawa ko. Yumangal na Court habang tumatalon sa hangin, handa nang sumuntok kay Gerald. Ang lakas sa loob ni Court ay makapangyarihan at mapagmataas na tumutugma ng maayos sa kanyang ugali. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, sa pagtatapos ng araw, siya ay isang regular na makapangyarihang kampiyon lamang. Kahit na si Gerald ay kinilabutan sa kanya isang taon lamang ang nakakaraan tulad ng kasama niya ang sinumang mula sa pamilyang Moldel, si Court ay walang iba kundi isang walang gaanong tao sa kanya ngayon. Sa paggaya kay Court, tumalon din sa hangin si Gerald, ngunit mas mabilis siya at may kontrol pa. Sa sandaling sumalpok ang kamao ni Gerald, ang tiyan ni Court, lahat ay nagtataka ng mapang-anga habang ang katawan ni Court ay naibalik sa likuran. Pag-crash sa isang haligi ng bato, ang katawan ni Court ay nahulog sa lupa habang ang isang malalim na indent sa gitna ng haligi ay nagpahayag. Ay anong napakalaking lakas sa loob. Ngayon nakikita ko kung paano mo nagawa ang lahat ng iyon sa aking pamilya. Kunot-noo si Court habang kumayod sa kanyang dating mukha na hindi makapaniwala. Habang hinahanda ni Court ang kanyang sarili na maglunsad ng isa pang pag-atake, si Dylan, na ngayon ay napuno ng parehong pagkasabik at pagmamataas, ay tumingin sa kanyang ama bago tanungin, tinuruan mo ba siya ng ganyan, tatay? Kailan naging malakas si Gerald? Haha, aba kalahati lang ng alam niya ang itinuro ko sa kanya, sagot ni Daryl na may isang medyo mapait na ngiti habang umiling. Si Dylan mismo ang nagpatuloy na pinapanood ang laban ng kanyang anak sa sarap. Kabanata 1050. Pati si Jessica ay natuwa habang sumisigaw, halika, Gerald. Patayin ang matandang bastard na iyon. Patayin mo siya hanggang sa mamatay. Si Parker, sa kabilang banda, ay lumingon upang tumingin kay Daryl bago magalang na tanungin, sa paghuhusga mula sa iyong aura, maaari ka bang maging isa sa mga alamat tulad ng aking pangatlong tiyuhin, si Christopher? Nagtatanong siya dahil natulala siya sa kung gaano kalaking kawalan ang talagang inilagay kay Court sa kabila ng pakikipaglaban sa batang si Gerald. Naiisip lamang ni Parker kung anong antas ng lakas ang tunay na taglay ni Daryl bilang tagapayo ni Gerald. Ha? Sinasabi mo bang hindi nasasayang ang oras ni Christopher sa nakaraang ilang dekada? Ano, nakarating na rin siya sa larangan ng mga alamat? Tanong ni Daryl bilang ganti. Mayroon siya. Ano? Hindi mo sinabi na namatay si Great Old Master Moldel, lolo? Tinanong ni Winnie, na nasa estado pa rin ng pagkabigla habang nagpatuloy sa panonood ng pag-aaway ni na Gerald at Court. Kalokohan. Isang bulong-bulungan lang iyon. Pagkatapos ng lahat, paano natin mailalantad ang pagkakakilanlan ni Great Old Master Moldel? Gayunpaman, ikaw ay isang junior lamang kaya natural para sa iyo na hindi malaman ang isang bagay tungkol dito, sagot ni Parker. Kung gayon si Gerald ay isang kampiyon din ngayon. Napakalakas niya. Huling tanong ni Winnie, ang puso niya ay namumula sa masalimuot na emosyon. Kung sa bagay, si Gerald ang nagligtas sa kanya noong una siyang pumunta sa pamilyang Moldel upang maghanap ng tulong. Noon si Winnie ay malubhang nasugatan at naghihirap mula sa anemia. Salamat sa donasyon sa dugo ni Gerald, ginawan niya ito ng buhay. Kahit na palagi niyang minamaliit siya mula nang isinasaalang-alang lamang niya na isang regular na tao mula sa ordinaryong mundo. Ngayon na siya ay napakalakas, subalit, si Winnie ay nagkakaroon ng mga komplikadong pag-iisip.
Napakagila. Tamang ako kung mali ako, ngunit pagkatapos na pagmasdan si Gerald ng ilang sandali, ipinapalagay kong wala siyang kampyon, Ginoo. Tama ba ang hula ko? Tinanong si Parker na hindi nagsisikap na itago ang kanyang bahagyang pagkabalisa nang lumingon siya kay Daryl na hindi makapaniwala. Hahaha, tila napakatalino mo. Sagot ni Daryl na mayabang ng ngiti. Panipi tuldok. Aking Diyos, ungol ni Parker habang siya ay sumuray ng ilang mga hakbang paatras, ang mukha niya ngayon ay sobrang namumutla. Sa kabutihang palad, nagawang suportahan siya ni Winnie sa oras. Nang makita itong kakaiba, tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Sa kabila ng kanyang mabilis na paglaki sa mga tuntunin ng lakas, wala akong nakikitang isyu sa kanya na mayroong titulong kampyon. Pagkatapos ng lahat, dapat ay dumaan siya sa matinding pagsasanay upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Hindi siya iisa. Ngayon na nasagot na ng matanda ang aking katanungan, masasabi kong ligtas na si Gerald ay hindi kampyon. Sagot ni Parker. Panipi tuldok. Iminumungkahi mo ba na mayroon siyang mas mataas na pamagat? Hinahabol ang hininga, saka nakatingin si Parker kay Gerald habang nanginginig siya habang nagbubulungan. Siya ay isang mahusay na master. Tuldok, panipi. Ang larangan ng mga alamat ay ang pinakamisteryoso na mga larangan pagdating sa sinaunang martial arts. Maraming nabigo upang makarating doon kahit na ginugol ang kanilang buong buhay na sinusubukan na makamit ito, at kasama dito ang mga tao mula sa loob ng mga lihim na lipunan. Anong? Hindi ka maaaring maging seryoso, hindi ba, Lolo? Nauutal na sabi ni Winnie nang bumagsak ang panga. Siya ay tunay na isang mahusay na master. Sagot ni Parker, nanginginig pa rin sa buong tumango. Isang mahusay na master sa kanyang edad. Bukod sa lalaking iyon, si Gerald ang nag-iisang ibang tao na nakamit ang pamagat ng mahusay na master sa ganoong batang edad. Dagdag ni Parker. Ano ang mahusay na master, tatay? Si Gerald ngayon. Tinanong si Dylan na walang ideya kung ano ang isang mahusay na master. Gayunpaman sa narinig, alam niya na dapat ito ay isang napakataas na nakamit. Haha. Sa katunayan, talagang dumating si Gerald sa larangan ng mga alamat. Ito ang dahilan kung bakit nagulat ako nang makilala ko siya kanina. Mula sa kung ano ang aking tinantya, kailangan ni Gerald ng hindi bababa sa isang dekada o dalawa upang makamit ang kaharian na iyon, at iyon ay kung siya ay may talento at may pambihirang biolohikal na mga kalamangan. Sumagot si Daryl na lumitaw na maingat na nagtatago ng mga pangunahing katotohanan sa kanyang paliwanag, sa kabila ng nakikita nitong malinaw ang lahat. Opo, Panginoon. Mula pa nang uminom ng banal na dugo ang batang Panginoon, tila siya ay mabilis na sumulong sa kanyang pagsasanay. Sa nakikita kong personal, nakarating na siya sa larangan ng mga alamat. Kahit na sa pinakamasama niya, mananatili pa rin siya sa antas ng kalahating mahusay na master. Paano tunay na bihirang? Tila ang banal na dugo ay gumana tulad ng isang kagandahan. Sinabi ni Wilson na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito. Hindi lang dahil sa banal na dugo, sagot ni Daryl habang umiling. Napagmasdan ko si Gerald mula sa pagpasok niya sa hall, sasabihin ko ito ngayon na ang banal na dugo ay makakatulong lamang sa kanya na kontrolin ang ugali niya. Sa anumang paraan ay hindi ito makakatulong sa kanya na dagdagan ang kanyang bilis ng pagsasanay. Naiintindihan ito, napagpasyahan ko kung paano siya naging isang mahusay na master ng napakabilis. Dagdag ni Daryl na may kunot na noo. Ano ang napagpasyahan mo? Well, parang may isang nagtanim ng maraming potensyal sa loob ni Gerald. Natatakot ako na ang kanyang katawan ay hindi naging normal mula sa kalahati ng isang taon. Kabanata 1051. Panipi tuldok. Kaya't lumalabas na ang katawan ng batang Panginoon ay hindi na normal sa ilang sandali ngayon. Hindi nakapagtataka. Sinabi ni Wilson, pakiramdam na liwanagan. Sino ang eksaktong unang master ni Gerald? Ang taong Finlay na ito. Hindi ko pa naririnig tungkol sa kanya. Kung ang katawan ni Gerald ay nakapagpabago nito sa kalahating taon lamang, nagtataka ako kung anong antas ng pagsasanay ang mayroon si Finlay sa kanyang sarili. Tuldok. Inisip ni Daryl sa kanyang sarili. Isang sigaw ang nagdala ng atensyon ni Daryl kay Court habang pinapanood ng lahat ang pagbagsak ng matandang lalaki mula sa kalangitan bago sa mukha ng dugo. Ikaw, tuldok. Pumasok ka na sa larangan ng mga alamat. Paano posible ito? Sigaw ni Court, halata ang pagkabigla niya sa tono niya. Tulad ng iminungkahi ng pamagat, ang mga alamat lamang ang maaaring pumasok sa larangan ng mga alamat. Sa alam ni Court, si Christopher mismo, na sumailalim sa napakalawak na pagsasanay, ay halos hindi makapasok sa larangan ng mga alamat. Ngunit narito si Gerald. Isang binata na nagawang makamit ang katayuan ng mahusay na master sa kabila ng Court na dati ay itinuturing na siya bilang isang tao na kulang sa sentido komon. Si Gerald ay maraming beses nang mas malakas kaysa sa pinakamalakas na kalaban ni Court.
Si Court ay tunay na hindi nagawang makipagkasundo sa katotohanan at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa tanggapin ito ng kusa. Bueno, mamamatay ka ng nilalaman, Court. Kung mayroong sino mang nais mong sisihin, hayaan muna ang iyong sarili para sa pag-arte ng wala sa linya sa araw na iyon. Para sa bahagya iwanan ako ng anumang kalayaan upang kahit na isave ang aking sarili. Maghihiganti ako sa wakas ngayon. Sigaw ni Gerald habang nakakuyom ng mahigpit ang magkabilang kamao. Isang buong taon na ang paghihintay ni Gerald sa araw na ito. Pagkatapos ng lahat, mabilis na siyang tumatakbo sa halos lahat ng panahong iyon kahit na hindi nakakauwi. Ano pa kahit na alam niya na ang kanyang pamilya ay palaging nasa panganib, ang lahat na kayang gawin ni Gerald noon ay panonood ng walang magawa at manalangin para sa kanilang kaligtasan. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil kumilos si Court nang wala sa linya at tumanggi na iwanan ang anumang kalayaan. Dahil dito, labis na nagdusa si Gerald sa nakaraang taon. Gayunpaman, ngayon lahat ng paghihirap na iyon ay magiging kapaki-pakinabang. Nararamdam kung gaano kalaki ang naging layunin ng pagpatay kay Gerald, hindi mapigilan ni Court na tulog ng konti. Nabuhay si Court sa kanyang buong buhay na nakikipag-usap sa mga makapangyarihang negosyo. Malapit na siya sa pagsasama-sama din ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Upang isipin na ang kanyang buhay ay magtatapos sa kamay ng isang binata. Hindi lang siya ganito mamatay. Teka, hindi mo ako mapapatay ngayon, Gerald. Ako ang pangalawang master ng pamilyang model. Isang malakas na lihim. Paano mo ba pinangangahas na patayin ako? Sigaw ni Court dahan-dahang gumapang palayo habang tinatakpan ang nasugatan niyang dibdib. Parker, papatayin niya ang mga tao mula sa pamilyang model. Magsalita ka, dagdag ni Court nang lumingon siya kay Parker. Panipi tuldok. Kapag ang dalawang partido ay nagsimula sa isang away na may kamatayan na pahiwatig ng kung sino ang natalo, kung hindi ka tatapusin ni Gerald ngayon, kung gayon maaari rin siyang isaalang-alang na kasing ganda ng patay. Malamig na sagot ni Parker. Kung nais ni Parker na maging mas prangka, sasabihin lang niya kay Court na talagang inaasahan niya na tinapos ni Gerald ang kanyang buhay ngayon. Sa pagkamatay ni Court, mahalagang mapupuksa ni Gerald ang isang malaking issue. Haha, kahit na ang iyong mga kapwa model ay hindi handang tulungan ka. Ipinapakita ko na nagpapakita kung anong uri ng pag-uugali ang karaniwang ipinapakita mo bago ang mga nasa ilalim mo. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Narinig kung gaano ginino ang tono ni Gerald, nagpatuloy si Court sa paglalakad paatras habang nakikiusap, Hindi mo ako mapapatay, Gerald. Ikinalulungkot mo ito sa natitirang buhay mo kung gagawin mo. Maya-maya pareho silang nakarating sa isang bulaklak na kama at ang malaswang mukha na si Court ay nauwi bago madapa sa kanyang puwitan. Dahil sa suntok ni Gerald sa kanyang dibdib kanina, halos nawala ang lahat ng kanyang lakas. Pinagsisihan, sabi mo. Tama iyan. Alam ko na sinisiyasat mo ang Sun League dahil sa pagkawala ng iyong kasintahan at pangalawang tiyuhin. Nakita ko pa ang inaasahang mapa ng mas maaga at masisiguro ko sa iyo na tiyak na nauugnay ito sa Sun League. Sagot ni Court na may gulp. Narinig iyon, lumingon si Gerald at tumingin sa kanyang lolo. Si Daryl mismo ay bahagyang nakasimangot bago tuluyang tumango kay Gerald. Sa pamamagitan nito, lumapit si Daryl sa dalawa bago sinabi, kung totoong alam mo kung nasaan ang lokasyon sa mapa, isasaalang-alang ko kang mabuhay. Ngayon iluwa mo na. Haha, kita mo, Ginoo, Gerald. Nakita ko na ang bundok sa mapa dati. Tinawag itong Warhill Mountain at ito ay isang napaka-misteryosong lokasyon. Para sa mga nagsisimula, ang lahat sa loob ng lugar na iyon ay patuloy na binabago ang pagbuo. Ano pa kung wala kang isang espesyal na kahoy na token, hindi mo kailanman mahahanap ang lugar kahit na hanapin mo ito sa iyong buong buhay. Paliwanag ni Court, mabilis. Isang kahoy na token. Anong uri ng kahoy na token? At paano natin mahahanap ang Warhill Mountain na ito? Tanong ni Gerald. Kung nahahanap nila ang lugar na iyon ng walang gulo, kung gayon ang pag-alisan ng mga lihim ng Sun League ay hindi rin magtatagal. Kabanata 1052. Sa anumang kapalaran, tataas nito ang kanyang mga pagkakataon na sa wakas ay matagpuan muli si Mila at ang kanyang tiyuhin. Napagalaw ng mapagtonto na mayroong isang mas mataas na pagkakataon na makasama niya muli ang kasintahan, tinanong ni Gerald. Tuldok. Kaya tungkol sa kahoy na token, ang pangungusap ni Gerald ay natapos ng maaga dahil napansin niyang nakangisi si Court sa halip na ipakita ang kanyang natatakot na ekspresyon, ilang segundo lamang ang nakalilipas. Gayunpaman, ang pagsasakatuparan ay dumating sa isang segundo na huli na mula nang ang susunod na bagay na alam ni Gerald, mayroon ng 2 kwintas sa kanang kamay ni Court. Bago pa lumipat ang sinuman, hinagis ni Court ang 2 kwintas sa mga paa ni Gerald at Daryl, dahilan upang sumabog ang mga butil sa sobrang lakas ng tainga.
Sinasamantala ang gulo pagkatapos ay nakatakas si Court. Ang tampalasan ng isang matandang lalaki na iyon ay totoong tuso gaya ng sinasabi nila. Magpadala ng mga tao sa paghabol sa kanya, Wilson. Huwag mong hayaang makatakas siya. Sigaw ni Daryl habang sumunod agad ang mga nasasakupang kaluluwa. Walang silbi gawin ito, Ginoo. Habang kilala siya sa kapwa niya tuso at kalakasan, ang kanyang pinakadakilang kasanayan ay ang kanyang kakayahang gawing mas magaan ang kanyang sarili. Kahit na si Christopher ay pinuri ang kanyang husay sa kasanayang iyon. Hindi alintana ang sitwasyon sa sandaling nakatakas siya, napakahirap na muling makuha siya dahil sa kung gaano siya ka-stealthy, sabi ni Parker habang umusad siya sa isang hakbang habang umiling. Sa isang paumanhin na mukha niya, idinagdag ni Gerald, kasalanan ko, Lolo. Ang aking isip ay gumala ng kaunti sa sandaling binanggit niya si Mila at tiyuhin na alam lamang. Iwanan mo sa akin, ibabalik ko siya. Kahit na alam niya na pinagsisisihan ni Gerald ang kanyang kawalan ng pagtuon sa kalaban, itinaas lang ni Daryl ang kanyang kamay bago sumagot, hindi, mas mabuti kung hindi natin masyadong pipindutan ang isang sulok na kaaway. Tuldok-tuldok. Kahit na lumayo siya sa oras na ito, mahuli ko siya muli maaga o huli. Kung tama ang hula ko, dapat na siyang bumalik sa Manzer sa Moldel ngayon. Pagkatapos ng lahat, sigurado akong alam niya na si Christopher lamang ang may kakayahang isave siya ngayon. Hanggang sa muli nating masundan ang mga ito, subukang huwag maging masyadong balisa, Gerald. Narinig iyon, simpleng kumuyam si Gerald ng mga kamao bago tumanggo ng bahagya sa pagkatalo. Christopher. Tuldok-tuldok. Court, ungol ni Daryl sa sarili sa ngayon. Matapos ang isang maikling katahimikan, tila may naalala si Daryl, kaya't idinagdag niya, sumama ka sa akin, Gerald. Dapat ikaw at ang iba pa ay sumama rin, Dylan. Samantala, si Court mismo ay tumatakbo ng mas mabilis tulad ng isang arrow. Tulad ng sinabi ni Parker, ang kakayahan ni Court na gawing mas magaan ang kanyang sarili ay tunay na nadagdagan ang bilis niya. Gayunpaman si Court ay malubhang nasugatan pa rin mula sa kanyang laban kay Gerald. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa pagmamadali pabalik sa Manzer ng Moldel sa Yanken, tumatanggi na ihinto ang paggalaw ng kanyang mga binti hanggang sa makarating siya sa kanyang patutunguhan. Hindi nagtagal, ang susunod na bukang liwayway ay dumating at may malakas na flop na si Court ay nakaluhod habang siya ay lumuluha sa kalungkutan sa harap ng liblib na patio sa loob ng Manzer ng Moldel na matatagpuan malapit sa likuran ng isang bundok. Humabol sa kanyang hininga pagkatapos ay sumigaw si Court, ako, Court, ay isang walang pasasalamat na inapo ng pamilyang Moldel. Lumuhad ako dito ngayon upang magmakaawa sa aking pangatlong tiyuhin na salubungin ako. Mayroon akong ilang mga kagyat na isyo upang iulat sa iyo. Sa pamamagitan nito, si Court ay yumuko ng malalim, ang kanyang noo ay dumampi sa lupa. Dahil walang sumagot kahit lumipas ang ilang oras, itinaas lang ni Court ang kanyang ulo bago itulak ang kanyang noo sa lupa, tinitiyak na makakapalakas ng tunog. Sa kabila nito, wala pa ring reply. Pagkatapos ng ilang mga baw pa, dumudugo na ang ulo ni Court. Naiintindihan na ang ginagawa niya ay walang kabuluhan, sa wakas ay bumangon si Court bago sinabi, nakikita kong nag-aatubili ka na makipagkita sa akin, tiyuhin. Tuldok-tuldok. Nangangahulugan ba iyon na hindi ko magagawang ipaghiganti ang aking dalawang anak kahit na sa aking namamatay na kama? Gamit o wala ang iyong tulong pupunta ako sa Soul Palace upang labanan ang parehong Daryl at ang kanyang apo sa lahat ng mayroon ako. Sa pinakamaliit, mamamatay ako at protektahan ang karangalan ng aming pamilya na mayroon ng higit sa 1,000 taon. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Humawak ka ng 1 minuto. Ang pangalang iyon. Sinabi mo bang Daryl mula sa Soul Palace? Sinabi ng isang matandang tinig mula sa asul mula sa loob ng looban. Nanlaki ang mga mata, pinagmasdan ni Court ang pinto na natakpen ng cobweb sa silid na yumuko siya sa harap ng dahan-daang bumulwak. Humakbang palabas ng isang nanginginig na matandang lalaki na may maputing snowy na puting buhok at isang katawan na pawang balat at buto. Kabanata 1053. Anuman ang araw ay hindi kahit naganap na up, ikaw ay B***starred. Napasigaw ng malakas dito. Nagpaplano ka bang umiyak dito hanggang sa huli ay namatay ako? Ungol ng matanda. Kahit na si Christopher ay mukhang isang matanda na matanda, ang parehong mga mata ay tila matalas. Bukod sa maraming mga cobwebs na dumaikit sa kanyang buto ang katawan, tila hindi niya ito tiningnan sa karaniwan. Kung mayroon man, lahat ng yan ay binibigyang diin kung gaano katanda si Christopher. Kahit na ganoon, respetado siya ng malalim. Kung iisipin, higit sa 20 taon na ang nakalilipas mula nang huli niyang makilala ang kanyang pangatlong tiyuhin. Gulpang, Court pagkatapos ay nagmakaawa. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit magpatuloy, mangyaring isave ako, ikatlong tiyuhin. Parehong hinahanap ako ni Daryl at ng kanyang apo na may pagpatay sa isip. Ano pa kapwa nila pinatay ang dalawa sa iyong mga apo? Pareho silang nakamit ang totoong kakila-kilabot na mga wakas.
Nakikita ko, tuldok-tuldok, natagpuan ko si Daryl sa aking mga naunang taon. Upang isiping babalik talaga siya sa ordinaryong mundo. Tagumpay, kawili-wili. Sa gayon, hindi iyon kawili-wili ngunit kapansin-pansin. Sa pagsasalita tungkol dito, alam ko kung ano ang gusto niya kaya't sigurado akong hindi siya magtatalo laban sa isang junior na kagaya mo. Mas hindi masasabi na papatayin niya ang pareho mong anak. Hindi siya isang malayo. Batay sa sinabi mo sa akin, maaaring ang iyong anak na lalaki ang unang naghahanap ng gulo at dahil dito, napapatay dahil doon. Sagot ni Christopher sa halip na mahinahon. Habang sumasang-ayon ako na ang aking dalawang anak na lalaki ay maliikot, hindi nila kailangang mamatay ng labis na takot dahil lamang doon. Basta alam mo, ang aking pangatlong anak na si Jet ay naiwan na mamatay sa loob ng kasuklam-suklam na laso na lamok. Ni hindi na natili ang mga buto matapos ang mga lamok ay tapos na sa kanya. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang aking isa pang anak na si Yuban ay pinilit na magpakamatay. Hindi ka maaaring umupo at magpatuloy na panoorin ang lahat ng ito na nangyari ng walang pakialam. Si Daryl marahil ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayon. Ako para sa isa, tiyak na hindi ko maisip na manalo laban sa kanya. Sa walang sapat na makapangyarihang talunin siya, inaasahan kong susulong ka sa kanya upang huwag siyang patayin. Kung tatanggi ka, mas mabuti na mamatay na lang ako bago ka ngayon upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya Model. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, tumingin si Court sa isang malaking puno bago sumugod patungo rito na may hangad na bludgeon ang noo nito hanggang sa siya ay namatay. Bago niya ito nalalaman, gayunpaman, ang katawan ni Christopher ay nawala sa kanyang kinatatayuan sa una, muling paglitaw sa tabi mismo ng Court. Pagkatapos ay hinawakan ng matanda ang ulo ni Court gamit ang isang solong kamay bago sumigaw, "You bastard!" Habang totoo na ang mga Model sa ilalim ko ay lahat ay natatakot sa pagkamatay ni Daryl, ano ang ibig mong sabihin na siya ang pinakamakapangyarihang tao doon? Nandito pa rin ako, di ba? Matapang sa iyo na sabihin na hindi siya matatalo. Tuldok-tuldok. Mas malakas pa rin na naglakas loob ka pa ring magmungkahi na magmakaawa ako kay Daryl na patawarin ka. Nakakatawa. Ungol ni Christopher habang pinipikit ang mga mata na sumasalamin sa sobrang galit. Manalo. Kasama ko rito, ang apo at lolo na iyon ay hindi makakapagpatong sa iyo ng isang daliri, kaya huwag kang mag-alala, Court. Sa katunayan, sa halip na magpatuloy sa pagtatanggol, bibigyan kita ng hustisya at makitungo kay Daryl. Dagdag ni Christopher sa isang malamig na boses. Salamat, pangatlong tiyuhin. Sigaw ni Court habang lumuluha at lumulukso kay Christopher upang yakapin ito. Gayunpaman sa sandaling sila ay nag-contact, kaagad na napagtanto ni Court na may isang bagay na naka-off. Naiwan na natigilan, natapos si Court na humakbang paatras at bumagsak sa lupa habang sinabi niya, pangatlong tiyuhin. Nasaan ang braso mo? Haha. Oo, nakalimutan ko na hindi mo alam ang tungkol sa pagkawala ko sa kanang braso. Sagot ni Christopher na may matigas na tango. Tulad ng sinabi ng matanda, wala na ang kanang braso niya. Nagulat si Court dito dahil ang mahabang balabal na suot ni Christopher ay perpektong itinago ang knob ng kanang braso. Ngunit, nasa iyo pa rin ito sa huling pagkakataon na nagkita tayo mga 20 taon na ang nakakalipas. Kailan ito nangyari? Haha, naputol ang braso ko mga 10 taon na ang nakakalipas kaya't hindi nakakagulat na hindi mo malalaman. Panipi-panipi tuldok. Nakikita ko. Kung gayon narinig ang tinig ni Court na dahan-daang umalis, sumagot kagad si Christopher, hahaha. Ano, nag-aalala ka bang hindi ko natalunin si Daryl mula nang mawalan ako ng bisig? Hindi ko kailanman pagdudahan ang iyong lakas, Tito. Pagkatapos ng lahat, sigurado ako na ang paraan ng pagpapakita mo ng iyong sarili ay lubos na naiiba mula sa iyong tunay na may kakayahang. Nang marinig iyon, umiling-iling si Christopher bago itinaas ang natitirang kamay at marahang hinawakan ang puno ng isang malaking puno sa tabi niya. Mula sa maaaring tansyahin ni Court, ang puno ng kahoy ay sobrang kapal na mangangailangan ito ng hindi bababa sa 3 tao na yakap ito upang ganap na mapalibutan ito. Isang maikling katahimikan kalaunan, naglabas si Christopher ng napakalawak na puwersa na nagpadala ng isang malakas na shockwave sa buong lugar. Kagad pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Court habang pinagmamasdan ang malalaking puno na nalalante mula sa mga ugat nito hanggang sa mga dulo ng mga sanga nito. Pagkatapos ng ilang segundo, ang buong puno ay malinis na nahati sa gitna. Habang ang lugar sa ibabaw ng puno ay buo pa rin, ang mga kaloob-looban nito ay ganap na giniyahan. Aking Diyos, pangatlong tiyuhin. Kabanata 1054. Habang si Court ay napasinghap ng malakas, malinaw na kinilabutan sa kanyang nasaksihan, kumalas si Christopher ng isang chuckle bago sabihin, kaya, nag-aalala ka pa ba sa dalawang iyon? Hindi naman. Tiyak na ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo.
Sa malinaw mong pagiging walang talo, may paghihiganti namin ang iyong dalawang apo. Isasama kita sa bundok. Tuwang-tuwa na sabi ni Court. Haha, gayunpaman sa totoo lang hindi mo na kailangang hanapin ako hanggang dito. Tutal, aalis na rin ako sa bundok bago pa man nakangiting sagot ni Christopher. Narinig iyon tila may naalala si Court. Panipi tuldok. Ngayon na iniisip ko ito, bago ka pa man mag-isa sa loob ng 20 taon na ang nakakaraan, naalala ko na sinabi mo sa akin na nais mong gumawa ng mga paghahanda para sa pangako ng banal na tubig. Tuldok. Naaalala ko rin na ang pangako ay gaganapin minsan bawat 30 taon mula sa masasabi ko, ang araw na iyon ay mabilis na papalapit. Dahil mukhang nakakuha ka ng titulo ng mahusay na Panginoon ng hindi bababa sa 10 taon sa ngayon, sa paghusga mula sa iyong lakas, tiyak na maaari kang kumatawan sa aming pamilya na sumali sa pangako. Tama ang naalala mo. Alam mo, namatay ang aking ama nang siya ay sumasali sa isang pangako ng banal na tubig. Sa araw na nangyari, sumumpa ako sa aking sarili na balang araw darating ako sa larangan ng mga alamat at sumailalim sa pangako ng banal na tubig bago ako namatay, sagot ni Christopher habang naalala niya. Pinag-uusapan ng pangako ng banal na tubig, naaalala kong ipinakita mo sa akin ang isang larawan ng Warhill Mountain bago ka pumasok sa pag-iisa. Nakita ko ulit ito kahapon sa mansion ng pamilya Crawford. Tila, nais ng lolo at apo ng Crawford na malutas ang misteryo sa likod ng Sun League. Sabi ni Court. Haha, ginagawa ba nila ngayon? Tiyak na maaari nilang subukan. Pagkatapos ng lahat, wala nang nakakalas ng mga misteryo sa likod ng Sun League sa loob ng halos 1,000 taon sa ngayon. Ang liga mismo ay halos nakakaramdamang haka-haka, at sa puntong ito, sa palagay ko hindi malayo ang sabihin na mayroong ilang sumpang batas na pumipigil sa sinumang makahanap sa kanila. Sa kabila ng aking ama na napakalakas noon at kahit na malayo pa ang nakalaan sa kanyang buhay sa paglutas ng misteryo sa likod ng grupong iyon, sa huli, nabigo pa rin siyang gawin ito. Dapat kong sabihin na si Daryl talaga ay sobra sa pag-overestimate ng kanyang mga kakayahan ngayon, sagot ni Christopher habang tumawa siya ng malakas. Gayunpaman, ayon sa isang pahiwatig na iniwan ng dakilang lolo noon, ang pangako ng banal na tubig ay malapit na naiugnay sa Sun League. Tuldok panipi. Sa katunayan ito ay, nagkaroon ako ng pakikipag-chat sa aking ama sa isang lihim na silid bago siya pumanaw sa taong iyon. Sinabi niya sa akin na ang mga nakakuha ng katayuan ng mahusay na Panginoon ay bibigyan ng mga token ng banal na tubig na gagamitin para sa pangako. Ang aking ama mismo ay nag-aalinlangan na ang Sun League ay ang tunay na tagapagbigay ng banal na tubig na, ayon sa mga alingawngaw, ay nagbigay ng isang immortalidad. Upang patunayan ang kanyang punto, tumungo siya upang malutas ang mga lihim sa likod ng Sun League. Gayunpaman nang siya ay bumalik sa wakas, siya ay isang anino ng kanyang dating sarili. Para bang nawala sa kanya ang lahat ng kanyang katalinuhan at nanatili siyang tahimik sa lahat ng oras. Wala pang 1 buwan, namatay siya, naiwan lamang ang isang mapa ng Warhill Mountain na dinala niya. Sagot ni Christopher sa isang melancholic tone. Kung iyon ang kaso, mas mabuti kung hindi ka pumunta, tiyuhin. Pagkatapos ng lahat, hindi ka maaaring mawala sa pamilya ng Moldel. Ibig kong sabihin, tuldok. Alam mo kung sakaling may mga aksidente na mangyari sa iyo. Kapag nawala ka na, ang mga miyembro ng pamilya Moldel ay nakaupo sa pato. Sinabi ni Court maliwanag na nag-aalala. Haha, ang buhay at kamatayan ay pinamumunuan ng kapalaran. Ano pa, nagtrabaho ako ng napakahirap sa loob ng maraming taon upang makilahok lamang sa pangako ng banal na tubig. Hindi na ako maaaring sumuko ngayon. Huwag mag-alala, matatanggal ko ang lahat ng mga hadlang ng pamilya Moldel bago ako umalis. Hindi alintana, ang araw ay bahagya kahit na pataas at mukhang pagod ka na. Magpahinga ka muna, sabi ni Christopher habang ngumiti siya ng banayad. Salamat po tito. Bumalik sa Crawford Manor, si Gerald ay kasalukuyang nagmumuni-muni sa sahig ng kanyang silid habang sabay na nagsasanay ng kanyang pamamaraang paghinga. Noong nakaraang araw, tinawag ng lolo ni Gerald ang anumang nauugnay na Crawfords papunta sa lihim na silid ng Manor. Kapag nasa loob na, hiniling niya sa kanila na subukang intindihin ang mana ng pamilya Crawford, ang larawan ng araw. Matapos makita na walang nakakalap ng anuman mula sa larawan, sinubukan ni Gerald na maunawaan din ang mas malalim na kahulugan din ng larawan. Habang nagawa niyang maintindihan ang ilang mga bagay, ito ay ilan lamang sa mga diskarte na maaari niyang magamit upang bigyan ng lakas ang kanyang mga pagpapala ng dragon. Bumalik sa kasalukuyan, si Lyre mismo ay tulog na tulog sa kanyang kama. Dahil sa pagod na siya, maaga siyang nakabukas. Parehas sila ni Gerald sa iisang silid dahil tinatrato na siya ng kanyang lolo tulad ng kanyang manugang na babae, katulad ng mga magulang at kapatid ni Gerald. Alam na kailangan nilang magbahagi ng isang silid kahit anuman, simpleng pumili si Gerald na manatili sa sahig.
Paglingon sa kanya, nagulat si Gerald nang makita si Lyria na umiling sa kanyang pagtulog. Panipi tuldok, tuldok tuldok, ham. Habang siya ay nagpunta upang suriin siya, nakikita niya na pawis din siya ng pawis. Napagtanto na siya ay nagkakaroon ng isang masamang panaginip, mapait nang ngumiti si Gerald nang tanungin niya, isang bangungot. Nang malapit na sana siyang takpan ng kumot, narinig niya ang kaba na sinabi nito. Sino ka? Nagulat na lumingon si Gerald sa kanya, nalaman na nakapikit pa rin ang mga mata. Kahit na natutulog lang siya sa pagsasalita, ang kanyang boses ay tila takot na takot. Ano kaya ang pinapangarap niya? Kabanata 1055. Natagpuan ni Lyria ang sarili na naglalakad sa gitna ng isang siksik na kagubatan sa isang malaking bundok. Ang hangin ay napuno ng isang makapal na miasma at lahat ng bagay ay nadama ng malungkot at kakilakilabot. Ang katotohanan na tila walang ibang tao sa paligid ay pinaramdam niya na lalo siyang kinilabutan. Matapos maglakad ng ilang oras sa kagubatan, kumaibot ang tainga ni Lyria nang marinig ang tunog ng isang dumadaloy na sapa. Sa pagtingin sa paligid, kalaunan ay nahanap niya ang isang naiilawan na lugar kung saan naroon ang sapa. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang nakita niya roon. Nakatayo sa tabi ng batis ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ito ay isang walang utak na ang sinumang makakakita ng gayong mahabang buhok na babae na nakatayo sa gitna ng wala kahit saan ay maaring matakot. Panipi tuldok tuldok tuldok. Sino ka? Maamong tanong ni Lyria habang nakatingin sa likuran ng babae. Panipi tuldok tuldok tuldok. I-save mo ako. Ikaw lang ang may kakayahang akayin siya dito upang i-save ako. Sagot ng babae. Bagaman kinilabutan si Lyria nang marinig iyon, ramdam niya ang kalungkutan sa kanyang tinig at tila umiiyak din ang babae. Sino ito? Siya, ang iyong binabanggit. Sagipin mo ako. Ikaw lang ang may kakayahang akayin siya rito upang iligtas ako. Ulit ng babae habang umiiyak. Sa sobrang takot ni Lyria, ang babae sa kadahan-daang nagsimulang lumingon. Naramdaman ni Lyria na nanlaki ang mga mata sa takot nang makita ang sobrang pamumutla ng mukha ng babae. Hindi rin iyon ang pinakamasamang bahagi. Nagiyak ng dugo ang babae. Agad na kumalas si Lyria ng isang sigaw na nakakakalikot sa dugo at natagalon siya upang mapagtanto na naruroon ang boses ni Gerald. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya na si Gerald ay nakaupo sa tabi niya at kasalukuyan siyang may pagmamalasakit sa kanyang mukha habang tinanong niya, ano ang nangyayari, Lyria? Itinapon ang kanyang sarili sa kanyang mga bisig, ang kanyang puso ay patuloy na mabilis na tumibok ng ilang sandali. Maya-maya, nagawa niyang huminahon ng bahagya. Ito ba ay isang bangungot? Tanong ni Gerald. Ito ay nakakakilabot. Pinangarap ko na ako ay natigil sa isang siksik at madilim na kagubatan na walang ibang tao sa paligid. Tuldok-tuldok. Gayunpaman sa oras na sa wakas ay nabunggo ko ang isang tao, ito ay isang babae na umiyak ng luha ng dugo. Sinabi niya sa akin na magpadala ng isang tao upang iligtas siya. Sagot ni Lyria habang ipinapaliwanag ang pinangarap niya. Dahan-dahan na umiling, sinabi ni Gerald, marahil ay napapagod ka na lang dahil sa stress ng lahat ng nangyayari kamakailan. Ano man, kakailanganin pa rin ng kaunti bago magmadaling araw. Maglaan ng oras upang magpahinga at huwag subukang mag-alala ng sobra tungkol dito. Nandito lang ako sa iyong tabi, hindi sa palagay ko magagawa ko. Mula nang nakita ko ang larawang iyon ng Warhill Mountain, palagi akong naramdaman na walang katiyakan. Para bang maramdaman ko na may mangyayari. Tuldok-tuldok. Gayon din, mas iniisip ko tungkol dito, mas nararamdaman kong ang likod ng babaeng iyon ay kahawig ng isang tao. Mayroon ka bang ideya kung sino? Oo. Naaalala mo ba ang estatwa ng isang babae na pinag-uusapan ko? Bumalik noong una nating nakita ang mapa. Ang estatwa na iyon na nasira ang baywang down ay kahawig ng puting damit na babae sa aking pangarap. Sa katunayan, mukhang magkatulad ang mga ito. Sagot ni Lyria na takot na namula ang pisngi. Nakikita ko. Anuman, maayos ang lahat ngayon. Normal na makakuha ng bangungot ng mga hindi nakakagulat na imahe. Muli, pupunta ako rito kaya't magpahinga ng medyo mas mahaba. Matapos ang ilang paghimok, sa huli ay humiga ulit si Lyria sa kanyang kama. Mismong si Gerald ang hindi binigay ang puso sa insidente. Pagdating ng bukang liwayway, pareho silang bumangon ng magkahiwalay. Makalipas ang ilang sandali, isang katulong ang kumatok sa pintuan bago sabihin, batang Panginoon at dalaga, inutusan ng matandang Panginoon ang lahat sa pamilya na linisin ang kanilang sarili sa madaling araw. Pagkatapos ng lahat, pag-aaralan mong muli ang larawan ng araw. Napakahusay. Sagot ni Gerald sabay tango. Kahit na mula sa nakaraang araw, binigyan ng prioridad ng kanyang lolo ang larawan ng araw na higit sa lahat, na sinasabi sa iba pang mga Crawfords na pag-aralan ito. Pagkatapos ng lahat, alam niya na nag-iisa, ang isang kapangyarihan ay limitado. Dahil sa napakaraming miyembro ng pamilya doon, dapat nilang malaman ang higit pa tungkol dito.
Alam ni Gerald na ang kanyang lolo ay simpleng nag-aalala tungkol sa prophesize na sumpa ng larawan ng araw. Ang sumpa kung saan ang pamilyang Crawford ay huli na mapupuksa ng mabuti. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang paghahanda upang harapin ang kalamidad paminsan-minsan. Anuman sa oras na dumating sina Gerald at Lyra sa lihim na silid pagkatapos na linisin ang kanilang sarili, nalaman nila na kahit maaga pa ng umaga, marami, kung hindi lahat, ng mga miyembro ng pamilya Crawford ay natipon na doon. Natahimik ang silid na naramdaman ni Gerald na kahit isang paslit ay pipilitin na mag-aral ng tahimik kasama kung mayroong isang tao. Mas malalim sa loob, makikita ang lolo ni Gerald na nag-aaral ng mapa kasama ng iba pa. Kanina pa nila ito ginagawa. Nang makita iyon, hinailan ni Gerald si Lyra papunta sa gilid bago umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay binulong niya ang larawan ng araw na iyon ay mana ng aming pamilya, Lyra. Tingnan mo rin ito mula nang tawagin ka rin ni lolo. Gagawin. Sagot ni Lyra habang tumango ito ng mariin. Ang larawan mismo ay tulad ng cryptic tulad ng dati at walang nakakakita ng anumang makahulugang mula rito. Habang sinimulang pag-aralan din ni Gerald ang imahe, maraming iba pang mga saloobin ang lumalangoy sa ulo ni Lyra. Mahalaga, pakiramdam niya ay nasisiyahan lamang siya na sa wakas ay nagsisimulang tanggapin siya ni Gerald. Napakagandang balita para sa kanya at sa totoo lang wala nang mas mahalaga kay Lyra sa ngayon. Kabanata 1056. Gayunpaman nang makita kung gaano kaseryoso ang pag-aaral na ni Gerald ng imahe ng araw, sumandal si Lyra sa tagiliran ni Gerald at hinawakan ang kanyang magandang baba bago ding pagmasdan ang larawan. Sa pangkalahatan, sa sandaling itabi ng mga tao ang kanilang iba pang mga saloobin, makakapag-concentrate sila ng mas mabuti. Naulipat din yan kay Lyra. Habang patuloy siya sa pagtingin dito, huminto sandali si Lyra bago magsimulang bumuo ng noo sa kanyang mukha. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Tinilayan ang kanyang mga mata, dahan-daang nanlaki ang mga mata ni Lyra, natatakot sa kanila ang takot habang siya ay umupo ng paitaas bago sumigaw, hindi. Hindi. Agad na kinilabutan ang lahat habang pinagmamasdan si Lyra na inilagay ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang ulo, sumisigaw ng hysterically. Lyra, ayos ka lang ba? Tanong ni Gerald. Ano ang nangyayari, Lyra? Sunod na tanong ni Daryl nang tumayo ito at naglalakad papunta sa kanya. Gamit ang isang nanginginig na daliri, pagkatapos ay itinuro ni Lyra ang larawan ng araw. Sa takot na takot, saka siya umungol ako. Nakita ko ito. Siya ay sobrang natakot sa kahit na sabihin kahit ano na lampas doon. Matapos magpalitan ng tingin sina Daryl at Gerald sa isa't isa, pareho silang nagtanong ng sabay, ano ang nakita mo? Dahan-daang lumingon upang tumingin kay Gerald, pagkatapos ay sumagot si Lyra, nakita ko si Gerald na pinapatay ng iba. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, agad na lumuha si Lyra. Ano? Pinapatay si Gerald. Kalmayan mo ang iyong sarili, Lyra, at sabihin sa amin ang lahat ng iyong nakita. Sabi ni Daryl. Mula sa pagkakataong una niyang makilala si Lyra, naramdaman ni Daryl na ang kanyang manugang na babae ay medyo mabuti, at hindi lamang sa mga tuntunin ng kanyang kagandahan at ugali. Gayunpaman, hindi niya masyadong mailagay ang hinlalaki kung bakit naramdaman niya iyon. Bilang ito ay naka-out, ang kanyang apong manugang na babae ay may isang mataas na antas ng pag-unawa na siya ay maaaring maunawaan ang larawan ng araw. Matapos huminahon ng kaunti pa, dahan-daang ipinasa ni Lyra ang lahat ng nakita sa larawan. Nagsimula na ito nang biglang nagsimulang ibahin ang larawan ng araw sa sandaling bigyang pansin ito ni Lyra. Sa halip na isang araw, ang larawan ngayon ay naglalarawan ng pagbubukas ng isang yungib at sa loob nito ay isang mataas na batong plataporma. Tulad ng kung hindi na sapat iyon kakaiba, nanumpa si Lyra na naririnig niya ang nakakapangilabot na mga tunog ng isang umaagos na sapa sa bundok din. Pagbalik sa platform, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting akyatan ang ibabaw ng bato nito. Sa platform mismo ay isang kabataan na tinali ng 5 malalaking kedena na bakal. Sa paligid ng plataporma ay maraming mga tao ang nakasuot ng mga nakasisindak na maskara, at lahat sila ay hinihila palabas ang mga tanikala na bakal na umaabot sa mga paa at kamay ng mahirap na kabataan. Siyempre, ang kabataan ay walang iba kundi si Gerald, at si Lyra ay nakamasid sa takot habang nagsisimulang sumisigaw sa sakit dahil sa kanyang mga labi na dahan-daang pinalawak ng mga tanikala. Kailangan niyang pigilan sila. Gayunpaman, gaano man siya kadesperado na subukang sumugod, simpleng hindi makagalaw si Lyra ng 1 pulgada. Maya-maya, maririnig ang nakakasuklam na tunog ng isang bagay na napunit. Iyon ang sandali ng pinanood ni Lyra habang ang katawan ni Gerald ay napunit at sariwang dugo na dumadaloy ng ligaw sa kanyang giwang katawan. Tinapos ni Lyra ang kanyang paliwanag doon, nasasakal sa pagitan ng mga hikbi. Paano magiging alinman sa mga ito? Sigurado ka ba na iyon si Gerald, Lyra? Hindi makapaniwalang tanong ni Dylan.
Habang naging seryoso ang mukha ni Gerald, si Daryl mismo ay naglalarawan na ng isang sobrang pangit na ekspresyon. Panipi tuldok. Hindi ako. Sa palagay ko ay ang lahat ng ito ay nagkataon lamang. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ako ng bangungot sa eksaktong parehong babae kanina. Tuldok. Hindi ito isang pagkakataon lamang na makita ko siya kaagad. Sabi ni Lyra habang sinisimulan ang pag-akit ng sariling buhok. Panipi tuldok. Sa kasamaang palad, ang larawan ay hindi kailanman namamalagi sa sinuman. Ang kaganapan na nakita ni Lyra ay maaaring mangyari sa malapit na hinaharap. Wala ring lakas si Gerald na lumaban sa oras na dumating na mula nang makita siya ni Lyra na napunit na siya. Sumagot Daryl, ang kanyang pag-aalala kilalang sa kanyang tono. Bakit? Bakit mo sasabihin iyon, tatay? Hindi mo ba sinabi na si Gerald ay nakapasok na sa larangan ng mga alamat? Hindi dapat maipapat ng mga ordinaryong tao sa kanya ang kanilang mga kamay. Hindi ba't imposible ang senaryong nakita ni Lyra? Noon, maging sina Yulia at Jessica ay lalong natatakot nang makita ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Daryl. Kabanata 1057. Sige Lyra, pakinggan mo ako. Nais kong huminga ka ng malalim at mag-focus ulit sa larawan. Kailangan kong malaman kung nakikita mo muli ang parehong eksena, nagmamadaling sinabi ni Daryl. Narinig iyon, tumango si Lyra bago atubiling bailing tingnan ang larawan ng araw muli. Matapos saglit na kunot ang kanyang mga mata, kalaunan ay tinakpan niya ang kanyang bibig bago tumugon sa isang tango. Tuldok. Pareho ito ng pareho. Sa masusing pagsisiyasat, ang 5 tao ay gumagawa pa ng nagbabantang kilos. Hindi ako makatiis na tumingin sa larawan at lolo, mangyaring. Kailangan mong iligtas si Gerald. Pinapanood ang pag-iyak ni Lyra sa kanyang ama, si Dylan mismo ang nagsabi, may posibilidad bang ang pang-araw na larawan ay maaaring nanghula ng mali, tatay? Kung sa bagay, si Gerald ay mas malakas kaysa dati. Walang paraan na maganap ang gayong senaryo, tama ba? Umiling, sinabi ni Daryl pagkatapos, tulad ng sinabi ko, ang larawan ng araw ay hindi kailanman namamalagi. Kung hinulaan ito na mamamatay si Gerald na napunit, tiyak na mangyayari ito sa paglaon. Parin, nagtataka ako kung ano ang kanilang motibo o kung sino sila. Habang tumatahimik ang lahat, lumingon si Gerald upang tingnan ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Habang si Gerald ay tiyak na nasasaktan upang malaman na ang larawan ay hinulaan ang isang kakilakilabot na kamatayan para sa kanya, hindi niya nais na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay makaramdam ng katulad na kalungkutan sa kanya. Nilinaw ang kanyang lalamunan pagkatapos ay nag-flash ng medyo mapait na ngiti si Gerald bago sinabi, Itay, nanay, lolo, kapatid, at Lyra, hindi talaga kailangang mag-alala. Kung sa bagay, hindi ba ako nasa perpektong kalagayan ngayon? Bukod, sinabi na ni lolo na pumasok na ako sa larangan ng mga alamat. Kahit na sigurado akong may mga tao pa ring mas malakas sa akin doon sa mundo, tiyak na hindi madali para sa kanila na patayin ako. Gayunpaman, umiling si Daryl habang sumasagot, alam ko kung ano ang iniisip mo, Gerald. Habang totoo na nagawa mong lumampas sa larangan ng mga nagwagi at pumasok sa larangan ng mga alamat, hindi mo pa rin maipapalagay na isang mahusay na master. Mula sa kung ano ang napagmasdan ko, parang nasa kalahating antas lamang ng isang mahusay na master. Isang semi-mahusay na master kung nais mo. Kailangan mo pa ng mas maraming pagsasanay bago ka makapasok sa larangan ng mga alamat. Isang semi-mahusay na master. Tama iyan. Bilang isang resulta, kung makabangga ka sa isang tunay na mahusay na master na nagnanais na saktan ka, mayroong isang malaking pagkakataon na hindi ka magkakaroon ng sapat na lakas upang lumaban. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring malawak na pagkakaiba sa pagitan ng isang semi-great master at isang mahusay na master na nakompleto ang kanyang pagsasanay, paliwanag ni Daryl. Kung gayon ano ang dapat nating gawin, ama? Hindi lamang tayo makapaghintay at manood ng walang awa na pinatay si Gerald ng mga misteryosong taong nakamaskara. Kailangang may ilang paraan upang maiwasan ang kalalabasan na iyon, tama ba? Nag-aalalang tanong ni Dylan. Siyempre hindi kami gagawa. Hanggat ang pinakamaliit na pagkakataong iwasan ang senaryong iyon, tiyak na susubukan natin ito. Gayunpaman, napakaraming mga bagay ang nagaganap kamakailan, mayroon akong pakiramdam na may susunod na pangunahing mangyayari. Tuldok. Tumawag ito ng isang kutob, ngunit mayroon akong isang pakiramdam na ang insidente ay may uugnay sa toka ng banal na tubig, sagot ni Daryl kasama na kasimangot. Ang palatandaan ng banal na tubig. Tanong ni Gerald. Dylan, sabihin sa lahat na umalis muna. May sasabihin ako kay Gerald. Personally, ani Daryl. Narinig iyon, sumunod ang iba at hindi nagtagal, sina Gerald at Daryl lang ang nanatili sa lihim na silid. Kaya, ano ang tanda ng banal na tubig, lolo? Ano ang nangyayari dito? At bakit hindi ko pa naririnig na pinag-uusapan ito dati?
Naguguluhang tanong ni Gerald. Sa gayon, nakatanggap ako ng isang maalamat na token ng banal na tubig hindi nagtagal pagkatapos kang magtungo sa lalawigan ng Logan. Ang token mismo ay ibinigay sa akin ng isang puwersa na nag-aanyaya ng mga dakilang Panginoon mula sa buong mundo sa isang kaganapan na kilala bilang pangako ng banal na tubig. Sa araw na iyon, ang limitadong banal na tubig ay ipapakita sa mga dakilang Panginoon at upang makuha ito, ang mga dakilang Panginoon ay kailangang ipaglaban ang bawat isa para dito. Ang banal na tubig mismo ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban dahil sinabi na ang sinumang uminom nito ay bibigyan ng immortalidad. Matapos ang isang maikling pagpos pagkatapos ay nagpatuloy si Daryl, habang ang pangako ng banal na tubig ay gaganapin isang beses bawat 30 taon, hanggang sa puntong ito, wala pa talagang nakakain ng dati. Pagkatapos ng lahat, ang lahat na bumalik pagkatapos makilahok sa kaganapan ay maaaring mawawala o mabaliw. Para sa mga nabulabog, nauwi na rin sila sa paglaon. Dapat mong malaman na kahit ang ama ni Christopher ay lumahok sa pangako ng banal na tubig dati. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbabalik, nabuhay lamang siya ng mas mababa sa isang taon bago pumanaw. Habang nais kong sabihin na isang misteryo lamang para sa mga model na malutas, sa huli, ito ay isang bagay kahit na sa iba pa sa atin na pumasok sa larangan ng mga alamat, kailangan ng mga sagot. Panipi. Kabanata 1058. Daryl pagkatapos ay idinagdag, sa mga dakilang Panginoon na mayroon ng kakaunti at malayo sa pagitan, maaari kang magtaka kung bakit ang isang napakalakas na puwersa ay maaari silang ipatawag ng marami sa kanila mula sa buong mundo. Sa gayon, nakikita mo walang makakakaalam tungkol sa katotohanan sa likod ng kaganapan kung hindi sila makibahagi sa pangako ng banal na tubig sa unang lugar. Anuman, sinabi ko sa iyo na manatili ka dahil may isang napakahalagang bakas sa lahat ng ito na nais kong sabihin sa iyo. Ano ito? Aba, alam ko na patuloy mong iniimbestigahan ang Sun League. Mayroong isang larawan na nakaukit sa tapyas na bato na hinukay, at nakita kong katulad ito sa lugar na inilarawan sa token ng banal na tubig. Gusto kong pag-aralan ito kasama ka. Tawagin itong pakiramdam ng gat, ngunit nararamdaman ko na malapit itong may ugnay sa pangako ng banal na tubig. Sa sinabi mo, talagang may kaugnayan ito. Kung ang isang tao ay nagawang lumahok sa pangako ng banal na tubig, mayroong isang pagkakataon na ang mga lihim ng Sun League, na nanatiling isang palaisipan sa loob ng halos 1,000 taon, ay maaaring malutas sa wakas. Sa kabila ng lubos na pagkaalam na ang mga lumahok sa pangako alinman ay nawala kaagad sa paniki o nabaliw bago mamatay, si Gerald ay nasasabik pa rin na magkaroon ng lead. Anong uri ng buhay ang nabuhay ng mga mula sa loob ng Sun League? Sino nga ba ang kanilang mga miyembro? Matapos ang pagdurusa ng higit sa 1 taon, malulutas ba niya sa wakas ang mga katanungang iyon? Anuman, sa wakas na intindihan ni Gerald kung bakit sinabi ni Finlay na mas makabubuting patayin na lamang ang sarili ng sinabi sa kanya ni Gerald na susisiyasat niya ang Sun League 1 taon na ang nakakaraan. Kailangang magkaroon ng kamalayan si Finlay na ang mga dakilang Panginoon lamang ang makakakita ng kanilang mga lihim, at kahit na nagawa nilang gawin ito, walang mga sagot na babalik sa kanila, sa ordinaryong mundo, kapag natapos na ang kaganapan. Kung sa bagay, nawala o nabaliw ang mga kalahok. Ilang sandali lang, napansin ko na parang may bigat sa iyong isipan. Pinatawag mo pa ang lahat ng miyembro ng pamilya upang obserbahan ang larawan ng araw. Kaya ito kung ano ito, sa katunayan. Tulad ng nasasabi mo na, maaaring hindi ako makabalik sa sandaling magtungo ako sa paglalakbay na ito. Kung hindi ko iniiwan ang larawan ng araw sa iyo, pagkatapos ay tunay na magiging isang malaking makasalanan ako sa Crawford pamilya. Sagot ni Daryl habang umiling. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa akin na kumakatawan sa iyo upang lumahok sa pangako ng banal na tubig, Lolo? Pagkatapos ng lahat, dahil hinuhulaan ng larawan ng araw na mamamatay ako kaagad, maaari din akong makilahok sa pangako ng banal na tubig sa isang huling pagtatangka upang malutas ang mga lihim ng Sun League. Sino ang nakakaalam, baka magtagumpay pa ako at alamin kung nasaan si Mila at tiyuhin. Kung nagagawa ko yan, at least makakamatay ako ng kontento. Paano ka lang, Gerald, na may isang medyo mapait na ngiti? Tinanggihan. Una sa lahat, ang pangalan ko ay ang nakaukit sa token ng banal na tubig na ito, kaya tiyak na aasahan nila ako. Pangalawa, sa oras na malaman nila na ikaw ay isang semi-great master lamang, bibigyan sila ng higit pang mga kadahilanan na hindi ka payagan na lumahok. Alam ko kung gaano mo ako mahal, Gerald. Kung sa bagay, palagi kang masunurin. Gayunpaman, sa puntong ito, si Daryl, isa sa pinakamalakas na nabuhay, ay biglang lumuha. Ako, wala akong makitang paraan upang mai-save ka. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Hindi ako sigurado kung paano magtatapos ang mga bagay para sa akin sa sandaling magpunta ako sa paglalakbay na ito. Gerald, alam na ikaw ang kinabukasan ng pamilyang Crawford. Kung mamatay ka pagkatapos ay ang aming pamilya ay lulubog kasama mo.
Sigaw ni Daryl. Habang inaangkin niya na siya ay maghanap ng isang paraan upang malutas ang mga bagay pagkatapos maabisuhan tungkol sa larawan ng hula ng araw, ano pa ang maaaring gawin. Narinig yun, nagsimulang umiyak din si Gerald. Habang hindi siya natatakot sa kamatayan dahil alam na niya ngayon kung ano ang darating, alam niya na kailangan niyang magsimulang lumayo sa lahat. Iyon lamang ay sapat na upang punan siya ng kalungkutan. Panipi tuldok. Mangyaring huwag malungkot, lolo. Kapag dumating ang araw na iyon, siguraduhin kong ipaglaban ko sila hanggang sa huli kong hininga. Idineklara ni Gerald habang mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Sa pagtingin sa kanyang apo, saka tumango si Daryl bago sumagot, alinmang paraan, ang babaeng nakasuot ng puting damit na binabanggit ni Lyra ay tila maraming kinalaman sa iyo. Gaano ka cryptic? Ano man, sasabihin ko na talagang sinorpresa ako ni Lyra sa oras na ito. Tuldok. Narinig ko mula sa iyong ama na siya lamang ang nakakita ng isang sirang bato na estatwa sa mapa na na-trace mula sa batong tablet. Siya ay ang nag-iisang tao na maaaring makita sa pamamagitan at maunawaan ang hula ng larawan ng araw pati na rin ngayon. Ano nga ba ang pinagmulan niya? Alam mo, lihim ko rin siyang inimbestigahan nang sunduin siya ng iyong mga magulang sa tabing dagat, ngunit wala akong nahanap sa oras na iyon. Ano man, hindi naisip sa akin na magkakaroon siya ng mga ganitong kakayahan. Narinig iyon, natahimik si Gerald, pakiramdam na parehong malabo at naguluhan. Habang ang ilang mga paghahayag ay tila ginagawang mas komplikado ang mga bagay, maaaring maaari ni Gerald na siya ay lumalapit din sa katotohanan ngayon. Kabanata 1059. Habang patuloy na nagmumuni-muni ang dalawa sa lihim na silid, biglang sumigaw si Dylan mula sa labas, "Tay! Ano ito, Dylan?" Ang isa sa mga tagapaglingkod ay natagpuan ang isang sinaunang kahon na nakikita sa manor kanina. Tuldok. Nakalakip dito ay isang liham na may nakasulat na pangalan ni Gerald. Sabi ni Dylan pagpasok niya sa kwarto, dala ang bow. Tulad ng sinabi ni Dylan, isang liham na ipinadala kay Gerald ay inilagay sa ibabaw ng parisukat na kahon. Mayroon bang indikasyon ng nagpadala? Tanong ni Daryl. Wala sa alam ko. Ayon sa alipin, natagpuan niya ito nang hindi sinasadya. Kahit na pagkatapos na tanungin si Wilson tungkol dito, wala sa kanyang mga sistema sa seguridad ang nakakuha ng anumang mga pahiwatig. Sagot ni Dylan, medyo nababalisa ang kanyang tono. Mayroon siyang dahilan upang maramdaman ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay kabilang sa Soul Palace at ang bawat isa na bahagi ng lihim na lipunan ay ang pinakamahusay sa mga pinakamagaling. Dahil ang isang tao ay talagang nakapagpasok sa kanilang manor kahit na matapos na pangasiwaan ni Wilson at ng kanyang mga kalalakihan ng seguridad ng pamilyang Crawford, syempre makaramdam siya ng kaba. Panipi tuldok. Gaano kaiba? Nagtataka ako kung bakit maraming mga kakatuwang insidente ang nagaganap kamakailan. Maaari bang mangyari ang isang malaking bagay? Ungol ni Daryl na nagsisimula na ring mag-alala. Ano man, tingnan sa loob ng kahoy na kahon, Gerald. Ito ay para sa iyo pa rin, dagdag ni Daryl matapos ang isang maikling pagpos. O sige, sagot ni Gerald habang nagdududa siyang buksan ang kahon. Nang buksan ito, isang malaswang mukhang scroll ay isiniwalat. Matapos itong suriin ng medyo malapit, tila ito ay isang mapa ng ruta sa isang disyerto. Ang ilang mga butil ng buhangin na naroroon sa scroll ay nakumpirma ang kanilang pagbawas. Ang bawat punto sa mapa ay malinaw na minarkahan, at nakita ni Gerald na nagulat siya nang mapagtanto niya na ang panghuling patutunguhan ay lumitaw na ilang palasyo sa ilalim ng lupa. Ano pa, mayroong isang malaking sarcophagus sa gitna ng palasyo na iyon. Kahit na ang scroll ay medyo siksik na may mga detalyadong minarkahang detalye, ang sarcophagus ay malinaw na lumantad ng higit pa. Panipi tuldok. Sa totoo lang, tiyak na isang mapa ito ng mga uri, sabi ni Gerald matapos itong tingnan ng medyo matagal, medyo naguguluhan pa rin. Sino nga ba ang maaaring magpadala sa kanya ng ganyang kakatwa? Batay sa mga coordinate, lumalabas na ang disyerto na pinag-uusapan ay dapat na Death Desert na matatagpuan sa hilagang kanluran mula dito. Pinagtutuunan ako nito kung bakit ipinadala ng aming hindi nagpapakilalang nagpadala kay Gerald ng gayong mapa. Gayon din, ang sarcophagus na iyon ay tiyak na nilalayong makilala kasama ng iba pang mga detalye sa mapa. Tuldok. Mula sa hitsura nito, maaari itong maging isang walang hanggang kabaong, sagot ni Daryl. Isang walang hanggang kabaong? Tanong ni Dylan, naguguluhan. Sa totoo lang, nakita ko na ang mga naturang kabaong dati sa larawan ng araw. Tuldok. Ang kabaong mismo ay isang patent na kabilang sa isa sa mga bansa sa mga rehiyong kanluranin, at mayroon itong kasaysayan na hindi bababa sa ilang libong taon sa ngayon. Ayon sa mga alamat, ang mga taong nakalibing sa mga nasabing kabaong ay mapapanatili ang kanilang hitsura at mga katawan ng buong buo, sagot ni Daryl habang huminga siya ng malalim.
Dati ay maraming mga tao na nais na makuha ang kanilang mga kamay sa walang hanggang kabaong, ngunit kahit sa mahabang panahon, wala talagang nakakita nito dati. Gaano katindi? Bakit ka may padala sa iyo ng napakaraming regalo? Ano ang kahulugan sa likod ng lahat ng ito? Dagdag ni Daryl. Panipi tuldok. Alam mo, sinabi ni Parker na may isang taong tumulong sa kanya ng palihim habang naghahanap siya ng mga lead upang hanapin ang Sun League. Ngayon na may nagpadala sa amin ng map na ito, nagtataka ako kung ang nagpadala ay ang parehong tao na tumulong kay Parker. Maaaring ang taong iyon ay tumutulong sa amin sa likod ng mga eksena sa buong oras na ito. Sabi ni Dylan habang pareho silang lumingon ni Daryl kay Gerald. Alam ni Daryl para sa isang katotohanan na walang ganoong tao sa kanyang buhay na gagawa ng isang bagay na para sa kanya. Parehas ang iniisip ni Dylan. Bilang isang resulta, si Gerald lamang ang posibleng tao na may ganoong koneksyon. Maaaring ito ang aking Panginoon Finlay. Kahit na may maliit na dahilan para sa kanya na gumawa ng mga bagay sa likod ng mga eksena. Tuldok. Kung talagang hinahangad niyang tulungan ako, tiyak na ipakikilala niya ang kanyang sarili. Sumagot si Gerald, pakiramdam pa rin naguguluhan matapos itong bigyan ng kaunting pag-iisip. Sa huli, tila si Finlay lamang ang may katuturan. Gayunpaman, wala talagang dahilan para hindi ipakita ni Finlay ang kanyang sarili, tama ba? Ano man ang isyo na maaaring maghintay. Sa ngayon, bakit hindi mo muna buksan ang sulat at tingnan kung ano ang sinasabi nito, sabi ni Daryl. Pagkabukas ng sulat, sinalubong lamang si Gerald ng ilang mga linya ng salita. Gayunpaman nang mabasa nilang tatlo ang nilalaman ng sulat, napunta sila sa pakiramdam na masindak. Kapag binubura ng maliwanag na kalangitan ang buwan, at ang tubig ay dumadaloy sa tapat ng direksyon, ang gintong bulaklak ay malanta kaagad pagkahulog nito. Kabanata 1060. Kapag binubura ng maliwanag na kalangitan ang buwan. Bakit magkakaroon ng isang buwan sa gitna ng isang maliwanag na araw? At bakit sa lupa ay dadaloy ang tubig sa kabaligtaran? Habang natagpuan ni Gerald ang unang dalawang pangungusap na lubhang kakaiba, ang huli ay medyo madaling maunawaan. Ito ay nagpahiwatig na ang isang tao ay mamamatay sa sandaling ang gininto ang bulaklak ay nahulog sa lupa. Panipi tuldok. Maaari ba itong tumutukoy sa akin? Ungol ni Gerald sa sarili. Tila kahit na ang antas ng pagsasanay ng nagpadala ay mahirap tukuyin. Kung sino man ito, tila lubos nilang naiintindihan ang lahat, maaari bang mayroon talagang isang napakalakas na tao sa mundo? Dagdag ni Daryl sa hindi makapaniwala. Panipi tuldok. Hindi alintana, ano ang tungkol kay Gerald, ama? Dahil ang mahiwagang ngunit makapangyarihang taong ito ay nagpadala ng gayong tala kay Gerald, hindi ba nangangahulugan iyon na ang hula ng larawan ng araw ay malamang na magkatotoo? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nag-aalalang tanong ni Dylan. Kaya bukod sa natanggap naming scroll, wala talaga kaming ibang mga pagpipilian upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil nais ng taong iyon na hanapin natin ang walang hanggang kabaong, isang ligaw na hula ang gagamitin ang kabaong upang mapanatili ang buo ng katawan ni Gerald kung may isang bagay na tunay na mangyayari sa kanya. Gayunpaman, mamamatay si Gerald na napunit dahil sa hula ng larawan ng araw. Sagot ni Daryl habang umiling. Muli, wala kaming mas mahusay na mga pagpipilian sa ngayon. Bukod batay sa mga nakaraang insidente, ang taong lihim na tumutulong sa amin ay tila hindi magkakaroon ng anumang poot laban sa amin. Ano man ang kaso, tila nais ng tao na hanapin mo ang walang hanggang kabaong sa isang kadahilanan na siya lamang ang nakakaalam. Ano sa tingin mo? Dagdag ni Daryl. Hey, hindi na ako mabubuhay ng mas matagal pa kaya't hahanapin ko rin ito. Dahil nais kong pagbutihin ang aking lakas upang sana ay tunay na maging isang mahusay na master pa rin, ito ang magiging perpektong pagkakataon para sa akin na magtungo at makakuha ng mas maraming karanasan. Kung magiging maayos ang lahat, sino ang nakakaalam, maaari akong maging karapat-dapat na makilahok sa pangako ng banal na tubig. Sagot ni Gerald. Si Gerald ay may malakas na pakiramdam ng gat na ang pangako ng banal na tubig ang susi sa pag-unlock ng mga lihim ng Sun League. Naramdaman lamang niya na ang lahat ng mga katanungan na mayroon siya ay sa wakas ay masasagot sa sandaling sumali siya sa pangako. Dahil siya ay isa ng semi-great master, alam niya na kailangan niyang magsanay hanggat maaari upang makuha ang titulo ng isang tunay na mahusay na master. Sa anumang swerte, sa sandaling nangyari iyon, makakasali pa rin siya sa pangako. Ang pag-iisip niyon ay nagudyok sa kanya na subukan ang kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, kung natuklasan niya ang mga lihim ng Sun League, kung gayon ang lahat ng ito ay magiging kapaki-pakinabang, kahit na ang hula ng kanyang kamatayan ay natapos na maging totoo. Nakikita ko. Bueno, sa palagay ko na ayos na ito. Pagkatapos ay muli, ang paghahanap ng walang hanggang kabaong ay ang tanging bagay na magagawa natin ngayon, sabi ni Daryl na walang magawang buntong hininga.
Sa pamamagitan nito, lahat silang tatlo ay nagchat hanggang gabi. Kinabukasan mismo, ang lahat ng mga miyembro ng pamilya Crawford ay nagtipon sa paligid ng isang helikopter, handa nang magpaalam kay Gerald. Mismong si Gerald ay handa nang umalis. Samantala, si Wilson ay nasa tabing dagat, abala sa pagbibigay ng mga order sa ilang mga sakop. Bigyang pansin ang lahat ng nangyayari sa isla. Sinabi ng Panginoon na kasalukuyan itong isang kritikal na sandali para sa pamilyang Crawford, kaya lahat kayo ay dapat na maging mas seryoso kaysa sa dati. Matapos matanggap ang kanilang mga order, sinabi sa kanila ni Wilson na umalis bago ay patong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang siya ay nakatayo sa tabi ng dalampasigan, nakatingin sa malawak na karagatan. Kamakailan lamang hindi niya maiwasang hindi tuloy-tuloy na pakiramdam na may mali. Kahit na ang mga bagay ay lumitaw pa ring maging mapayapa, palagi niyang naramdaman ang isang matagal na pakiramdam na may isang pangunahing bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Ang pakiramdam na iyon ay partikular na malakas sa sandaling magising siya ngayon. Napakagalit nito na naramdaman niya ang parehong pagkalito at labis na pagkabalisa kahit na ngayon. Sa patuloy niyang pag-iisip tungkol dito habang nakatingin sa karagatan, bigla niyang narinig ang mahinang mga yabag na papalapit sa kanya mula sa likuran. Anong problema? Tanong ni Wilson habang ikiniiling niya ang kanyang ulo ng bahagya, iniisip na ito ay isa sa kanyang mga nasasakupan. Maaaring ang lugar na ito ay kung saan nakatira ang pamilya Crawford. Tanong ng isang hindi inaasahang dating tunog. Nararamdaman na lumipas ang pintig ng kanyang puso, agad na lumingon si Wilson, sinalubong lamang ng isang matandang buhok na matandang lalaki na pawang balat at buto. Sa kanyang mukha na puno ng mga kunot, ang matandang lalaki ay may puting-puting damit at lumitaw na nawalan din siya ng braso. Sa kabila ng mahina ng hitsura ng matanda, hindi mapigilan ni Wilson na makaramdam ng kaba. Paano siya nakarating dito? At kailan siya lumitaw sa likuran ko? Maaari ko bang malaman kung sino ka, Ginoo? At bakit ka naparito upang maghanap para sa pamilyang Crawford sa islang ito? Sagot ni Wilson habang yumuko siya ng bahagya na nauunawaan na ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ako ang dakilang Panginoon, Christopher Model. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.